Nang bumili kami ng bahay para sa kasal namin, naglupasay at nag-amok ang magiging biyenan ko sa sahig, iginigiit na isama ang pangalan niya sa titulo. Agad akong pumayag. Nang pipirmahan na ang kontrata, panay ang utos niya na ikaskas ko na ang credit card ko para magbayad. Isang tanong lang ang ibinalik ko, at biglang natahimik ang buong pamilya ng lalaki. May isang taong nagsabi noon, kung gusto mong malaman kung totoo ang isang tao sa iyo, kailangan mong sumama sa kanya sa oras ng kagipitan. Ngunit para sa akin, naunawaan ko na kung gusto mong makilala ang buong pagkatao ng isang pamilya, hindi mo na kailangang maghintay ng matinding sakuna. Sapat na ang sumama sa kanila sa pagbili ng bahay. Ang isang titulo ng lupa na hindi pa man napipirmahan ay kayang ibunyag ang lahat ng lihim na kalkulasyon na nakatago sa likod ng mababait na ngiti, ng mga matatamis na pagtawag sa iyo bilang mapapangasawa ng anak nila, at ng mga salitang akala mo ay galing sa tunay na pagmamahal. Noong araw na iyon, kung lumambot muli ang puso ko, marahil hindi lang isang bahay ang nawala sa akin, kundi pati na rin ang aking dignidad at ang pinaghirapang ipon ng aking mga magulang sa loob ng ilang dekada. Ako si Maya. Ang mga magulang ko ay nakatira sa Cebu City. Buong buhay nila, sila ay mga simpleng kawani ng gobyerno. Hindi kami mayaman at wala rin kaming malalaking koneksyon. Ang tanging ipinagmamalaki nila ay kaming dalawang magkapatid na marunong tumayo sa sariling mga paa. Ako ang panganay na anak na babae. Nagtrabaho ako pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo at inabot ako ng halos 8 taon bago nakaipon ng malaking halaga. Tahimik din na inipon ng aking mga magulang ang kanilang mga kinita matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho at sinabi sa akin, ang isang babae ay dapat may sariling bahay na nakapangalan sa kanya. Sa ganitong paraan, kahit ano pa ang mangyari sa buhay mo balang araw, hindi mo kailangang umasa o mamalimos sa iba. Lagi kong tinatandaan ang sinabing iyon. 3 taon na ang nakalipas nang makilala ko si Miguel sa isang pagpupulong ng aming kumpanya. Malumanay siyang magsalita, simpleng manamit, at napakamaalalahanin sa iba. Ang pinaka nagustuhan ko kay Miguel ay ang palagi niyang pagiging magalang sa aking mga magulang tuwing bumibisita siya sa amin. Minsan nang nakangiting sinabi ng tatay ko na maayos ang lalaking iyon. Ang taong marunong rumispeto sa nakatatanda at marunong magpakumbaba ay tiyak na hindi masamang tao. Noon, naniwala rin ako roon. Ang 3 taon naming relasyon ay walang masyadong mabibigat na pagsubok. Pareho kaming nagtatrabaho at sabay na nag-iipon para sa aming kasal. Madalas hawakan ni Miguel ang kamay ko at may sinseridad na sinasabi, hindi ko maipapangako sa iyo ang isang mayamang buhay, pero ipinapangako ko na hindi kita hahayaang malamangan. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para maniwala akong tama ang pinili kong tao hanggang sa dumating ang araw ng pagbili namin ng bahay. Isang umaga iyon ng unang linggo ng Hunyo, at ang sikat ng araw sa Cebu ay napakainit na kahit maaga pa. Nakipagkita ako kay Miguel sa opisina ng kumpanyang nagpapatayo sa Lahog para tapusin ang proseso ng pagpapareserba sa kondominium na mahigit 2 buwan na naming pinag-iisipan. Hindi iyon ang pinakamarangyang kondominium, pero napakaganda ng lokasyon. Mula roon, 10 minuto lang ang biyahe ko papunta sa opisina. Higit pa rito, gustong-gusto rin ito ng mga magulang ko dahil tahimik ang komunidad at mahigpit ang seguridad. Ang kabuuang halaga ng bahay ay mahigit 7 milyong piso. Sa halagang ito, sasagutin ng mga magulang ko ang 6 na milyong piso at ang natitira ay mula sa sarili kong ipon. Si Miguel ay nakapag-ambag lamang ng humigit kumulang 500,000 piso. Sa simula pa lang ay malinaw ko nang sinabi sa kanya na itabi na lang niya ang perang iyon bilang puhunan namin sa hinaharap. At ako na pati ang mga magulang ko ang bahala sa bahay. Nahiya si Miguel at sinabing nakokonsensya siya. Ngumiti ako at sinabing, kapag mag-asawa na tayo, sabay nating bubuuin ang ating kinabukasan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at nagpasalamat. Nang araw na iyon, pagpasok ko pa lang sa bulwagan ng opisina, ay nakita ko na si Miguel na naghihintay kasama ang kanyang ina. Si Tita Carmen, ang nanay ni Miguel, ay nasa 50 taong gulang na. Maliit ang kanyang pangangatawan ngunit palaging maayos at elegante kung manamit. Tuwing nagkikita kami, palagi siyang ngumingiti ng mabait at nagtatanong ng kung ano-ano na nagpapaisip sa akin na napakaswerte ko dahil magkakaroon ako ng isang maunawaing biyenan. Ngunit ng umagang iyon, kakaiba ang tingin niya. Hindi niya ako tiningnan at hindi rin siya bumati.
Ang una niyang ginawa ay inikot ang halimbawang bahay ng kondominium at tumango-tango. Pwede na rin ang bahay na ito. Magalang akong sumagot na opo. Marami na po kaming tiningnan ni Miguel bago kami nagdesisyon. Tumango lang siya. Pagkatapos ay nagtanong siya, kaninong pangalan ang ilalagay sa titulo ng bahay na ito? Bahagya akong natigilan. Inisip kong nagtatanong lang siya, kaya sumagot ako ng natural. Ang plano po namin ay ipangalan sa aming dalawa bilang mag-asawa. Sumingit din si Miguel at sinabing, "Wag po kayong mag-alala ma, napag-usapan na po namin ito ng mabuti." Hindi ko inaasahan na pagkarinig niya rito, biglang nagdilim ang kanyang mukha. Sa inyong dalawa lang? Biglang naging tahimik ang paligid. Alanganing ngumiti si Miguel. Opo, bahay po namin ito para sa kasal namin ma. Humalukip-kip ang kanyang ina. Paano naman ako? Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Po? Mabagal ngunit mariin ang boses ng matanda. Para sa akin, dapat isama ang pangalan ko. Akala ko mali ang pagkarinig ko. Pasensya na po, hindi ko po maintindihan. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Nagsalita na ako ng malinaw. Dapat may pangalan ko ang titulo ng bahay. Nanigas ako sa kinatatayuan ko ng ilang segundo. Kahit si Miguel ay natulala. Ma, bakit naman po? Pinutol niya ang sasabihin ng anak. Pinalaki kita hanggang sa tumanda ako. Saan ako titira kapag mahina na ako? Ang bahay na ito ay para sa buong pamilya. Kung nakapangalan ako rito, magiging panatag ang loob ko. Sinubukan kong kumalma. Ma, kapag magkakasama na po tayo sa iisang bahay balang araw, isang pamilya pa rin naman tayo, pero ang titulo po ng pag-aari. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, lumingon na siya kay Miguel. Nakikita mo na? Tama ang sinabi ko sa'yo. Naguluhan si Miguel. Ma naman. Nagsimulang lumakas ang boses ni Tita Carmen. Hindi pa nga kayo kasal? Kinukwenta na agad ako ng mapapangasawa mo. Nagsimulang lumingon ang mga ibang kliyente malapit sa amin. Ang ahente na nag-aasikaso sa amin ay tahimik na nakatayo at naguguluhan. Huminga ako ng malalim. Ma, wala po akong masamang intensyon. Kung wala kang masamang intensyon, isama mo ang pangalan ko. O baka natatakot kang agawin ko ang bahay ng anak ko. Bawat salitang binitawan niya ay parang mga karayom na direktang tumutusok sa puso ko. Tiningnan ko si Miguel, umaasang may sasabihin siya. Kahit isang pangungusap lang na hindi makatwiran ang hinihingi ng ina niya, na ipagtatanggol niya ako. Ngunit nakatayo lang si Miguel. Palipat-lipat ang tingin niya sa kanyang ina at sa akin, hanggang sa mahina siyang nagsalita. Pwede ba nating pag-usapan pa ito, Maya? Isang pangungusap na kasinggaan ng hangin ngunit sapat na para magpabigat sa puso ko. Ito ang lalaking nangakong hindi ako lalamangan. Ngunit sa oras na kailangan ko siya, pinili niyang tumayo sa gitna. Ang hindi pagpanig kanino man ay katumbas din ng pag-iwan sa akin mag-isa. Hindi pa ako nakakapagsalita nang biglang hawakan ni Tita Carmen ang kanyang dibdib at dahan-dahang umupo sa sahig na gawa sa baldosa. Nagulat ang mga tao sa paligid at maging ako ay natigilan. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, nagsimula siyang umiyak ng malakas. Sus, Ginoo, napakahirap ng buhay ko. Ang anak kong lalaki na pinalaki ko ng ilang taon, ngayong mag-aasawa na ay itinataboy na ako. Humihingi lang ako ng pangalan ko sa papel, pero hindi pa ibigay, para saan pa at nabubuhay ako. Palakas ng palakas ang kanyang iyak. Maraming tao ang nagsimulang magbulungan. May mga tumingin sa akin na may paghusga, may mga umiiling. Nagmamadaling yumuko si Miguel para alalayan ang kanyang ina. Ma, tumayo na po kayo. Hindi ako tatayo, maraming nakatingin, wala akong pakialam. Kung hindi niyo isasama ang pangalan ko ngayon, mamatay na lang ako rito. Nakatayo ako na parang naging bato. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakakita ako ng isang matandang handang gawin ang lahat sa harap ng maraming tao para lang pilitin ang iba na sumunod sa gusto niya. Ang mas nagpapanlamig sa akin ay ang mukha ni Miguel. Hindi man lang siya nagulat na parang nakita na niya itong nangyari noon. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, hindi siya ang pinipilit kundi ako. Bigla kong naisip ang bilin ng tatay ko bago ako umalis ng bahay kaninang umaga. Maya anak, kung may mangyari man na magpapabago ng isip mo, bago ka pumirma ng mga papeles, huwag kang pumirma. Pwede kang malugi sa pera ng kaunti, pero hinding-hindi ka dapat malugi sa iyong dignidad. Tiningnan ko ang babaeng patuloy na umiiyak sa sahig, tiningnan ko si Miguel na nalilito, at tiningnan ko ang paligid kung saan dose-dosenang mga mata ang nakatitig sa akin. Bigla akong ngumiti, isang napakagaan ng ngiti. Lumapit ako sa harap ni Tita Carmen, at marahang nagsalita, "Sige po,
Pumapayag na po ako. Biglang huminto ang kanyang pag-iyak. Mabilis siyang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat na may halong tuwa. Totoo ba ang sinasabi mo? Tumango ako. Opo. Pumapayag po akong idagdag ang pangalan ninyo. Kahit si Miguel ay gulat na nakatingin sa akin. Nakahinga siya ng maluwag, habang ang kanyang ina naman ay ngumiti ng napakatamis hanggang sa halos maging singkit ang kanyang mga mata. Idiniin niya ang kanyang mga kamay sa sahig at mabilis na tumayo na parang hindi siya naglupasay doon kanina, pagkatapos ay lumingon sa ahente. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Sige na, ihanda mo na ang kontrata. Ngayon ding pipirma ang pamilya ko. Pinanatili ko ang aking ngiti. Ang tanging hindi nila alam ay mula pa lang sa sandaling iyon, may nabuo ng ibang desisyon sa isip ko. Umupo ako ng tuwid sa upuang kaharap ng mesa para sa pagpirma ng kontrata. Nakapatong ang magkahawak kong mga kamay sa aking tuhod. Ang mukha ko ay napakakalmado na kahit ang ahente ay nag-isip na ang nangyari kanina ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan lamang sa pamilya. Walang tigil sa pagngiti si Tita Carmen. Inaayos niya ang kanyang buhok at ang suot niyang balabal sa balikat. Para siyang nanalo sa isang malaking labanan matapos ang mahabang oras ng pagpaplano. Nakahinga naman ng maluwag si Miguel. Nag-iba na ang hitsura ng labi niya at ang tingin niya sa akin ay may halong pasasalamat. Ngunit sa kaibuturan ng mga matang iyon, hindi ko na nakikita ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Ang nakita ko lang ay ang ginhawa ng isang taong nakawala sa isang matinding pag-ipit. Bumigat ang puso ko dahil alam na alam ko na may mga pagkakataong ang pananahimik ay mas nakakatakot kaysa sa direktang pagtutol. Dahan-dahang inilapag ng ahente ang 3 kopya ng kontrata sa harap namin at magalang na sinabi, Ginoo, Ginang, pakisuri po muna ang lahat ng impormasyon bago po ninyo pirmahan. Mabilis na hinila ni Tita Carmen ang mga papeles palapit sa kanya, mas mabilis pa kay Miguel. Patingin nga ako. Maingat niyang inilipat ang bawat pahina, ngunit napansin kong hindi niya binabasa ang mahahabang kondisyon na nakasulat. Nakatitig lang siya sa bahaging naglalaman ng pangalan ng mga may-ari. Nang makita niya ang 3 pangalan na maayos na nakaimprenta sa huling pahina, napangiti siya ng malapad. Tama ito. Ganito dapat kapag iisang pamilya. Yumuko rin si Miguel para tingnan iyon at lumingon sa akin habang nakangiti. Salamat, Maya. Bahagya lang akong ngumiti. Walang anuman. Sa mga oras na iyon, lubos ng kalmado ang aking kalooban. Marahil ang mismong pagiging kalmado na iyon ang nagpalinaw sa lahat ng aking mga iniisip higit kay Sarati. Tinuruan ako ng tatay ko na kapag masyadong mataas ang emosyon, wag kang gagawa ng anumang desisyon. Sapagkat ang desisyong ginawa sa oras ng galit ay madalas nagdudulot ng pagsisisi, habang ang desisyong ginawa kapag kalmado ay ang tunay na pinili ng iyong katinuan. Tahimik kong kinuha ang panulat at pumirma. Malinaw ang bawat kumpas ng aking pirma, at pagkatapos ay itinulak ko ang kontrata kay Miguel. Mabilis na pumirma si Miguel. Nang pagkakataon na ng kanyang ina, maingat pa niyang pinunasan ang dulo ng panulat gamit ang pamunas, bago niya pinagtuunan ng pansin ang bawat linya ng kanyang pirma, na parang pumipirma siya para sa isang ari-arian na matagal nang sa kanya. Pagkatapos pumirma, hinaplos niya ang pahina ng papel. Hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. Ayos na. Pagkatapos ay lumingon siya sa ahente. Kunin mo na ang makina para sa credit card, Ineng. Ang manugang ko na ang magbabayad ngayon. Nang marinig ko ang salitang manugang, muntik na akong matawa. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ako yung taong walang galang at walang respeto, ngunit dahil pumayag akong isama ang pangalan niya, bigla akong naging mabuting manugang. Tunay nga na mas mabilis pang magbago ang ugali ng tao kaysa sa panahon. Masayang tumayo ang ahente para kunin ang makina. Habang naghihintay, walang tigil sa pagsasalita sa akin si Tita Carmen. Maya, alam ko na ikaw ang pinakamaunawaing bata. Baka isipin ng ibang tao na masungit ako. Pero mahal na mahal kita. Malapit na kayong ikasal. Itinuturing na kitang parang tunay na anak. Ngumiti ako. Opo. Habang nagsasalita siya, lalo siyang ginaganahan. Pagkatapos nito, dapat magkakasundo tayong mabuhay sa iisang bahay. Kung anong meron tayo pagsasaluhan natin. Dapat marunong magtulungan ng pamilya. Tumango lang ako at sumagot, tama po kayo ma. Nakangiti rin si Miguel na nakaupo sa tabi niya. Nakakatuwa naman talaga ang araw na ito. Tiningnan ko silang mag-ina at biglang may kakaibang pakiramdam na namuo sa loob ko. 3 taon kaming magkakilala, 3 taon kaming nagmamahalan. Akala ko kilala ko na sila.
Iyon pala ay nakikita ko lang ang bahaging gusto nilang makita ko. Dinala na ang makina ng credit card at inilapag ng ahente sa harap ko. Pwede ko nang ikaskas ang credit card ko anumang oras. Agad namang yumuko palapit sa akin si Tita Carmen. Maya, magbayad ka na anak. Pagkatapos nito, lalabas tayo at kakain ng buong pamilya. Tumango rin si Miguel. Oo nga, magbayad na tayo. Hindi ko man lang ginalaw ang bag na nakapatong sa tabi ko. Tumigil ang oras ng ilang segundo. Akala ni Tita Carmen ay hindi ko siya narinig kaya inulit niya. Maya, nasaan na ang credit card mo? Nag-angat ako ng tingin sa kanya at ngumiti. Ma, bakit? Kung nakapangalan din po kayo sa bahay na ito, simula po ngayon ay kapwa may-ari na rin kayo, hindi po ba? Napangiti siya ng malapad. Siyempre naman, tumango ako. Ganun din po ang iniisip ko. Kung ang ari-arian ay pagmamay-ari nating lahat, siguro dapat ay pantay-pantay din ang ating responsibilidad. Bahagyang natigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ko mula sa aking bag ang isang lalagyan ng mga papel na inihanda ko pa noong isang araw. Iyon ang detalyadong pagtutuos ng lahat ng gastos para sa pagbili ng kondominium. Dahan-dahan ko itong inilapag sa mesa. Pakisuri po ito, ma. Bahagya siyang naguluhan. Anong bibilangin natin? Kalmado kong itinuro ang bawat linya. Ang presyo po ng kondominium ay mahigit 7 milyong piso. Ang mga buwis, bayad sa paglipat, bayad sa pagpapanatili, at iba pang dagdag na bayarin ay nasa humigit kumulang 500,000 piso. Kung 3 tao po ang nakapangalan, dapat ang bawat obligasyong pinansyal ay hati rin sa 3. Agad na kumunot ang noo ni Miguel. Maya, tiningnan ko siya. May mali ba sa sinabi ko? Nanahimik si Miguel. Nagpatuloy ako. Noong una, pumayag ang mga magulang ko na sagutin ang malaking halaga dahil ang bahay ay eksklusibong pagmamay-ari ng anak nilang babae bago siya magpakasal. Pero ngayon na nag-iba na ang may-ari, wala nang rason ang mga magulang ko na ilabas ang buong halagang iyon. Ang pribadong silid na kanina ay maingay ay biglang naging tahimik, kahit ang ahente ay nakatayo lang na walang kibo. Walang tigil sa pagkurap si Tita Carmen. Anong ibig mong sabihin? Nananatiling malumanay ang boses ko. Napakasimple lang po ng ibig kong sabihin. Kung nakapangalan din po kayo, dapat mag-ambag din po kayo. Babayaran ko ang parte ko. Babayaran ni Miguel ang parte niya, at kayo naman po ang magbabayad sa parte ninyo. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Nagbibiro ka ba? Umiling ako. Hindi po. Kung may karapatan po kayo sa pagmamay-ari, dapat may kaakibat din po itong responsibilidad. Kung ayaw niyo pong maglabas agad ng pera, pwede po kayong kumuha ng utang sa bangko, kasama si Miguel. Sigurado akong ipapaliwanag ng bangko nang mabuti iyon sa inyo. Mula sa pagiging mapula, namutla ang kanyang mukha. Mabilis na hinila ni Miguel ang kamay ko. Maya, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Bakit hindi? Nanay mo siya. Dahil nanay mo siya kaya nirespeto ko ang karapatan niyang magmay-ari. Kapag may karapatan, may obligasyon din. Kanina pa ako sumusunod sa mga gusto niya. Nawalan ng masabi si Miguel. Lumunok si Tita Carmen at pilit ng ngumiti. Maya, matanda na ako. Saan ako kukuha ng perang iaambag? Tumango ako ng napakanatural. Kung wala po kayong kakayahang pinansyal, pwede po nating tanggalin ang pangalan ninyo. Sa ganoong paraan, kaming dalawa na lang ni Miguel ang magbabayad tulad ng orihinal na plano. Sa isang pangungusap na iyon, biglang nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan niya ako na hindi kumukurap at kalmado ko rin siyang tinitigan pabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala ko ang pamilya ni Miguel, hindi ko na iniiwasan ang kanyang mga mata. Napagtanto ko ang isang napakalinaw na bagay. May mga tao talaga na gustong-gusto laging nakakakuha ng benepisyo ngunit takot na umako ng anumang responsibilidad. At ang pinaka nakakagulat sa kanila ay hindi ang pagkawala ng benepisyong iyon, kundi ang puwersahin silang maging patas ng ibang tao. Ibubukas sana ni Tita Carmen ang kanyang bibig para magsasalita, ngunit pinigilan niya. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay na nakapatong pa rin sa kontrata. Palipat-lipat ang tingin niya kay Miguel na parang hinihintay ang anak na ipagtanggol siya, habang si Miguel ay nakaupo nang hindi gumagalaw. Ang mukha niyang nakahinga ng maluwag kanina nung pumayag akong isama ang pangalan ng nanay niya ay unti-unti nang nababalot ng tensyon. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang kwelyo at binabaan ang boses para subukang pagaanin ang kapaligiran. Huwag na nating palalain pa ito, Maya.
pwede bang sa bahay na lang nating pag-usapan ang tungkol sa pera? Kalmado ko siyang tiningnan. Sa tingin mo ba pwedeng ipagpaliban ang usapang ito? Hindi naman sa ganon. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Miguel. Iniisip ko lang na pumirma muna tayo ngayon at dahan-dahan na nating pag-usapan sa pamilya ang iba pang babayaran. Bahagya akong tumango. Tama, nakikipag-usap na rin naman ako ngayon. Simula pa kanina, may tinanggihan ba ako? Gusto ng nanay mo na ipangalan sa kanya. Pumayag ako. Gusto niyang pumirma agad ng kontrata, pumayag din ako. Kaya ngayon, nagtatanong lang ako ng isang napakanormal na bagay kung saan ang taong may pangalan sa titulo ay dapat mag-ambag ng katumbas na halaga. May mali ba doon? Natahimik si Miguel dahil alam niyang tama ang sinasabi ko. Nang makita ng ahente na lalong bumibigat ang kapaligiran, malumanay siyang sumingit. Sa totoo lang po, tama si Binibining Maya. Kung ang lahat po ay kapwa may-ari, mas magiging madali sa hinaharap kung magkakasundo po kayo sa obligasyong pinansyal bago magbayad. Agad na lumingon si Tita Carmen sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Medyo nag-alangan ang ahente, ngunit nanatiling magalang. Pasensya na po, Ginang. Gusto ko lang po na maging malinaw ang lahat ng partido para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Nang marinig iyon, lalong sumama ang timpla ng mukha ni Tita Carmen. Humarap siya sa akin. Ang boses niya ay hindi na kasing tamis ng kanina. Maya, napakakwenta mo naman pagdating sa pamilya natin. Ngumiti ako. Hindi po ako nagkukwenta. Nagiging patas lang po ako. Kayo na po mismo ang nagsabi kanina na dapat magtulungan ang pamilya sa hirap at ginhawa. Sang-ayon po ako roon. Kinagat niya ang kanyang labi. Pero wala akong pera. Ang buong ipon ko ay mahigit 50,000 piso lang. Pinipilit mo akong maglabas ng 2 milyong piso. Saan ako kukuha noon? Malumanay akong sumagot. Hindi ko po kayo pinipilit. May karapatan po kayong hindi isama ang pangalan ninyo. Walang pumipilit sa inyo, ma. Minsan pa, muling bumalot ang katahimikan sa buong kwarto. Ang hangin ay parang isang lubid na hinihila hanggang sa dulo. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina, tapos ay tiningnan ako, at sa wakas ay dahan-dahan siyang nagsalita. Maya, para sa akin naman. Tinitigan ko siya sa mata. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Yumuko siya ng ilang segundo bago nagpatuloy. May kakayahan naman ang mga magulang mo. Alam kong hindi masyadong mabigat ang halagang ito para sa pamilya niyo. Kung palalampasin mo na lang sana ang bagay na ito, susubukan kong bumawi sa iyo sa susunod. Nang marinig ko ito, biglang nanlamig ang puso ko. Mahigit 20 taong nag-ipon ang mga magulang ko, pero sa paningin ni Miguel, iyon ay maliit na halaga lang. Bigla kong naisip ang maraming bagay noong nakaraan na pinalampas ko na lang. Sa tuwing kakain kami kasama ang pamilya niya, palaging ako ang nagbabayad ng bayarin. Sa tuwing uuwi kami sa probinsya nila, ako ang laging naghahanda ng mga pasalubong. Kahit ang motorsiklong ginagamit ni Miguel ngayon ay dahil pinahiram ko siya ng 100,000 piso pambili 2 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya nababanggit ang tungkol sa pagbabayad. Noon, inisip ko lang na normal sa magkasintahan ang magtulungan. Pero ngayon na binabalikan ko ito, tila naging isang normal na obligasyon na para sa buong pamilya niya, ang aking patuloy na pagpaparaya. Dahan-dahan kong tinanong si Miguel, paano kung ang mga magulang mo ang naglabas ng 6 na milyong piso pambili ng bahay para sa akin ngayon, tapos ang mga magulang ko naman ang nagpumilit na isama ang pangalan nila, papayag ka ba? Agad na umiling si Miguel. Iba ang sitwasyon na iyon. Ngumiti ako. Paanong naging iba? Nanahimik siya. Nagtanong ulit ako, o baka dahil ang naglabas ng pera ay ang mga magulang ko, kaya naging natural na lang sa inyo ang lahat ng ito? Hindi nakasagot si Miguel. Nang makita ni Tita Carmen na nalilito ang kanyang anak, sumingit siya. Maya, wag mo naman siyang pilitin. Mabait ang anak ko. Ang mga lalaki ay magpupokus pa sa kanilang karera sa hinaharap. Kahit sino naman sa mag-asawa ang humawak ng pera, walang problema. Matagal ko siyang tinitigan at pagkatapos ay mahinang ngumiti. Tama po kayo. Kahit sino ang humawak sa pera ng mag-asawa, walang problema. Pero hindi pa po ito pera ng mag-asawa. Ito po ang perang pinaghirapan ng mga magulang ko buong buhay nila. Isipin niyo po, kung kayo po ang nasa posisyon ko, ibibigay niyo po ba ang buong pag-aari ninyo sa ibang tao dahil lang sa ilang pangako? Agad siyang sumagot. Syempre hindi. Tumango ako. Ganon din po ako. Pagkasabi ko noon, parang napagtanto niyang nasagot niya ang sarili niyang tanong kaya namula ang mukha niya sa hiya. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Tumatawag si Papa kaya nagpaalam muna akong lumabas para sagutin iyon. Sa kabilang linya,
Kalmado pa rin ang boses ni Papa gaya ng dati. Ayos lang ba ang lahat, anak? Tumingin ako sa salamin ng kwarto, kung saan nakaupo pa rin silang tatlo. Ayos lang po ako pa. Tumawa si Papa. Natatandaan mo ba ang bilin ko? Opo, natatandaan ko po. Huwag isantabi ang prinsipyo dahil lang sa hiya. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi ka pipiliting mamili sa pagitan ng pagmamahal at pagiging patas. Mahina akong sumagot. Opo, at may isa pa po. Kung ngayon pa lang ay pinipilit ko na ang sarili ko na pumasok sa kasal na ito, siguradong mas madalas ko pang pipilitin ang sarili ko sa hinaharap, natapos ang tawag. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Ang mga sinabi ng tatay ko ay nagbigay linaw sa lahat ng nasa isip ko kaysa noon. Pagbalik ko sa kwarto kung saan pinipirmahan ang kontrata, nakita ko si Tita Carmen na pabulong na nakikipag-usap sa ahente, habang si Miguel ay nakayuko at nag-iisip. Nang makita nilang pumasok ako, agad silang tumigil sa pagsasalita. Pilit nang ngumiti si Tita Carmen. Maya, nakapag-isip-isip na ako. Ganito na lang. Panatilihin mo na ang pangalan ko at ituring na lang natin na utang ko sa iyo ang pera. Kapag nakuha ko na ang pensyon ko balang araw, unti-unti kong babayaran. Matagal ko siyang tinitigan. Kung isang buwan na ang nakalipas ito nangyari, baka naniwala pa ako. Pero iba na ngayon. Dahil naintindihan ko na may mga utang na hindi kailanman binabalak bayaran, kundi sinasabi lang para mapanatag ang nagpapahiram at maglabas muna ng pera. Dahan-dahan kong hinila palapit sa akin ang lalagyan ng kontrata. Marahang isinara at inilapag ng maayos sa harap ko. Nanatili ang ngiti sa aking mga labi. Pero sa loob ko ay nagsisimula na akong bumuo ng isang desisyon na mas malaki pa sa pagbili ng bahay na ito. Dahil sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko, kung bago pa man ang kasal ay itinuturing na ng pamilyang ito na natural lang ang pagsasakripisyo ko. Ano pa kaya kapag opisyal na akong pumasok sa pamilyang ito? Hanggang saan pa susubukin ang mga limitasyon ko? Dahan-dahan kong hinaplos ang gilid ng kontrata at itinabi ito. Hindi mabilis at hindi rin mabagal, na para bang pansamantala ko lang itinitigil ang isang normal na usapan at hindi parang nasa bingit ng desisyong magpapabago ng buong buhay ko. Habang si Tita Carmen, kanina pa nakatitig sa bawat galaw ko, bakas ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Palagi siyang tumitingin sa makina ng credit card na nasa gitna ng mesa. Tila natatakot na baka pagkaraan ng ilang minuto ay may magbago pa. Habang pilit nang ngumingiti si Miguel para pagaanin ang tensyon. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na kasing natural noong kakapasok pa lang namin sa kwarto. Si Tita Carmen ang unang nagsalita. Maya, pwede naman nating dahan-dahang pag-usapan ang tungkol sa pera. Ang mahalaga ngayon ay mabili na natin ang bahay. Nakakapanghinayang kung maunahan tayo ng iba. Kalmado ko siyang tiningnan. Opo, manghihinayang din po ako. E di ikaskas mo na ang credit card. Siyempre magbabayad po ako. Nang marinig iyon, halos sabay na nakahinga ng maluwag ang mag-ina. Ngunit dahan-dahan akong nagpatuloy. Pagkatapos po nating magkasundo sa mga karapatan at responsibilidad ng bawat isa, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Tita Carmen. Maya, bakit ba panay ang paalala mo tungkol sa pagkuha ng responsibilidad? Dahil masyado na pong naipaalala ang tungkol sa mga karapatan, ma. Simula po noong pumasok tayo rito, ang pinakamadalas kong marinig ay ang pagdaragdag ng pangalan ninyo sa titulo. Pero wala pa pong nagsasabi na makikihati sila sa obligasyon. Bahagyang umubo si Miguel. Maya, lumingon ako sa kanya. Magsalita ka. Tingin ko hindi natin dapat palalain ng ganito ang usapan. Tinitigan ko siya sa mata. Ako ba ang nagpapalala nito? Nanahimik si Miguel, mahina akong bumuntong hininga. 3 taon na tayong magkakilala. Kilala mo kung anong klasing tao ako. Wala akong ipinagdamot sa'yo. Pinahiram kita ng pera pambili ng motorsiklo. Ako ang palaging nagbabayad sa halos lahat ng mga lakad nating dalawa. Pati ang bayad sa pagpapakuha ng larawan bago ang kasal natin, ay ako na ang nag-alok na sasagot. Pero ngayon ko lang naintindihan, ang pagiging mapagbigay ko pala ang nag-isip sa inyo na ito ay aking obligasyon. Nakayuko si Miguel, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Agad na sumingit ang kanyang ina. Maya, hindi patas ang mga sinasabi mo kay Miguel. Totoong mahal ka niya. Hindi lang talaga marunong magkwenta ang mga lalaki. Bahagya akong ngumiti. Sana nga po ay totoo ang sinasabi ninyo. Pero kung totoong nagmamahal, dapat uunahin niya ang mararamdaman ko at hindi ang pag-isipan kung paano ako uli magpaparaya. Muling binalot ng katahimikan ang paligid. Ang mahinang tunog ng pampalamig ng hangin ang tanging nagpapabigat sa loob ng kwarto.
Sakto namang dumating ang ahente at naglapag ng 3 baso ng tubig. Ginoo, ginang, tubig po muna kayo. Nagpasalamat ako, kinuha ko ang baso at uminom ng kaunti. Si Tita Carmen ay hindi man lang ginalawang sa kanya. Matagal siyang nakatitig sa akin at biglang nag-iba ang tono niya pabalik sa pagiging malumanay. Maya. Po, alam kong maunawain kang bata. Hindi ko itatago sa iyo. Matanda na ako kaya marami akong iniisip. Lahat ng mga kumare at kaibigan ko ay nagsasabing kapag dumating na ang manugang na babae, dapat sigurado na ang bahay at lupa. Kung hindi, kapag matanda na, wala nang masisilungan. Tahimik akong nakikinig. Nagpatuloy siya. Gusto ko lang ng kaunting kapanatagan ng loob. Huwag mong isiping sakim ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na may mga kulubot na. Kung sa panlabas na anyo lang titingnan. Marahil, kahit sino ay maaawa. Ngunit alam na alam ko na ang kapanatagan ng isang tao ay hindi dapat itinayo mula sa kawalan ng kapanatagan ng iba. Malumanay ko siyang tinanong, Ma, kung sakali po na humiling ang mga magulang ko na isama ang pangalan nila sa bahay ni Miguel dahil gusto nilang maging panatag sa kanilang pagtanda, papayag po ba kayo? Natigilan siya. Ilang segundo lang ay umiling na siya. Walang mangyayaring ganyan. Bakit po hindi mangyayari? Dahil nauutal siya at hindi makahanap ng dahilan. Bahagya akong ngumiti. Dahil alam niyo rin po na hindi makatwiran iyon, kaya hindi kayo papayag. Napayuko siya. Hinilot ni Miguel ang kanyang noo. Maya, wag mo nang tanungin si Mama. Nakikita ko namang nagpaparaya na siya. Tiningnan ko siya. Saang banda siya nagpaparaya? Sabi ni Mama unti-unti siyang magbabayad. Naniniwala ka ba doon? Nag-alinlangan si Miguel. Unti-unti rin naman niyang babayaran yon. Dahan-dahan kong binuksan ang telepono ko. Natatandaan mo pa ba ang 100,000 piso na ipinahiram ko sa'yo para makabili ng motorsiklo? Natigilan si Miguel. Oh, 2 taon na ang lumipas. Magkano na ang nabayaran mo? Nanahimik si Miguel. Binuksan ko ang talaan ng transaksyon mula sa programa ng bangko ko at ipinakita sa kanya. Sa loob ng 2 taon, 15,000 pa lang ang nababayaran mo. Hindi ko iyon inungkat. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil nagtiwala ako sa'yo. Pero ngayon, sinasabihan mo akong magtiwala ulit sa inyo para sa isang malaking halaga na 10 beses pa ang laki. Namula ang mukha ni Miguel. Tiningnan niya ang salamin ng telepono ko at mabilis itong pinatay. Maya, ako na. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ako nagrereklamo sa iyo. Tinitingnan ko lang ang sitwasyon kung ano talaga ang totoo. Nang makita ni Tita Carmen na naguguluhan ang anak niya, medyo tumaas na naman ang boses niya. Maya, maganda bang pag-usapan ang utang sa harap ng ibang tao? Kalmado pa rin ako. Hindi ko po alam kung maganda o hindi. Pero kung magkakaroon po ng gulo balang araw, siguradong ang mga magulang ko ang maiiwang talo. Medyo nagalit siya. Palagi na lang ang mga magulang mo. E di pagkatapos ng kasal, paano mo naman ituturing ang pamilya ng asawa mo? Matagal ko siyang tinitigan at malumanay na sumagot. Dahil po pinapahalagahan ko ang kasal namin kaya gusto ko maging malinaw ang lahat mula pa sa simula. Kung papayag lang po ako sa lahat dahil nahihiya ako ngayon, sa oras na may maliit na problema, siguradong ako ang unang masisisi. Ayoko pong pumasok sa isang kasal kung saan sa tuwing ipinagtatanggol ko ang aking mga karapatan ay ituturing na akong madamot. Ang mga sinabi ko ay nagpatahimik sa buong kwarto, kahit ang ahente ay bahagyang yumuko para iwasan ang aming usapan. Eksakto namang tumunog ang telepono ni Tita Carmen. Lumabas siya para sagutin iyon. Sa salamin, nakikita ko siyang walang tigil sa pagkumpas ng kamay, habang nakikipag-usap at palaging lumilingon sa akin na may halong pagkabalisa. Pagkalipas ng halos 5 minuto, bumalik siya na iba na ang mukha. Nagpakawala siya ng isang banayad ng ngiti at marahang inilapit ang upuan niya sa akin. Maya, pinag-isipan ko ng mabuti. Kung nag-aalala ka ng ganyan, hindi na kita pipilitin. Pero may isang bagay lang akong hihilingin sa'yo. Kalmado ko siyang tinitigan. Nakikinig po ako. Hinawakan niya ang kamay ko at mas bumaba pa ang boses niya kay Sarati. Ikaskas na muna natin yung credit card ngayon. Tungkol sa usapan sa titulo at pangalan, pwede na nating pag-usapan iyon mamaya. Tiningnan ko ang kamay niya na nakahawak sa akin at dahan-dahang ngumiti. Sa isang pangungusap lang na iyon, naunawaan ko na hindi niya pala talaga binibitawan ang kanyang orihinal na plano. Pinalitan lang niya ang kanyang pamamaraan
mula sa pakikipag-away, patungo sa pagiging malumanay para mauna ang pinakamahalagang hakbang, at yun ay makuha ang 7 milyong piso. Pagkatapos noon, wala na makokontrol kung matutupad ba ang mga pangako nila. At sa mismong sandaling iyon, naging malinaw na malinaw sa aking isipan na hindi na si Tita Carmen ang kailangang subukan ngayon, kundi si Miguel, ang lalaking magiging asawa ko. Marahan kong inalis ang kamay ko mula kay Tita Carmen. Isinara ang takip ng aking panulat at ibinaba iyon ng maayos sa ibabaw ng kontrata. Magaan ang pakiramdam ko ngayon. Dahil sa wakas, naintindihan ko rin kung bakit ako nagdadalawang isip nitong mga nakaraang araw. Hindi na dahil sa bahay, kundi dahil sa taong papakasalan ko. Pwedeng itayo ang bahay gamit ang pera, pero ang pamilya ay nabubuo lamang mula sa respeto. At kung bago pa man ang kasal, ay itinuturing na ng isang tao na natural lang ang sakripisyo ng isa, asahan mong sa hinaharap ay susundan ito ng higit pang mga pagsasakripisyo na walang katapusan. Tiningnan ko si Miguel. Gusto kitang tanungin. Tumango ng bahagya si Miguel. Sige lang. Simula pa kanina, palagi mo na lang hinihingi sa akin na umunawa, na magbigay kahit kaunti, na isipin ang nanay mo. Oo, pero naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Natigilan si Miguel. Oo naman. Paano mo naisip? Ilang segundo muna siyang nanahimik bago sumagot. Alam kong hindi ito patas sa iyo, pero matanda na ang nanay ko. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan natin siya kahit ngayon lang. Ngumiti ako, kung talagang walang mawawala sa akin, bakit palaging ako na lang ang kailangang magparaya? Hindi nakasagot si Miguel, at nagpatuloy ako, 3 taon na tayong magkasintahan. Natatandaan mo ba noong unang beses kitang iuwi para makilala ang mga magulang ko? Tumango siya. Natatandaan ko. Anong sinabi ng tatay ko noon? Sinubukang alalahanin ni Miguel. Sabi ng papa mo, na kapag magkasama na tayo, kailangan marunong tayong magparaya sa isa't isa. Umiling ako. May sinabi pa ang papa ko. Tiningnan niya ako. Sabi niya, ang taong marunong magparaya ay kagalang-galang. Pero ang taong palaging pinipilit ang iba na magparaya sa kanya ay hindi mapagkakatiwalaan. Napayuko si Miguel. Sa unang pagkakataon mula noong pumasok kami sa kwartong ito, hindi na siya makatingin ng diretso sa akin. Naiintindihan ko, may mga katotohanan na sa sandaling masabi na ay hindi na pwedeng balewalain. Nang maramdamang dehado na siya sa usapan, sumingit si Tita Carmen. Maya, wag mo namang sisihin si Miguel. Siya lang ang nag-iisang lalaking anak ko. Mula pagkabata ay sumusunod na siya sa akin dahil likas siyang mabait. Malumanay akong sumagot. Alam ko po. Kaya nga po ako umibig sa kanya, dahil sa kabaitan niya. Pero ang isang lalaking magpapamilya na, kung palaging nakikinig lang sa kanyang ina at hindi kayang ipagtanggol ang kanyang asawa, ang kabaitang iyon ay nagiging kaduwagan. Napaangat ng tingin si Miguel. Maya! Tinitigan ko siya. May mali ba sa sinabi ko? Akmang magsasalita na sana siya ngunit pinigilan niya dahil alam din naman niya na tama ako. Simula pa kaninang umaga? Kahit minsan, ay hindi niya sinabing hindi makatwiran ang hinihingi ng nanay niya. Gusto lang niyang palagi akong pumayag. Mahina akong napabuntong hininga. Alam mo ba kung anong pinakanakakalungkot sa akin? Paos na ang boses ni Miguel. Ano? Hindi dahil sa issue ng titulo, kundi mula pa sa simula, hindi mo man lang naisip na hindi patas ang lahat ng ito. Natahimik si Miguel. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Marahil ay ngayon lang niya talaga tinitingnan ang buong pangyayari. Sakto namang tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya ang salamin ng telepono at nagpaalam na lalabas para sagutin iyon. Kami na lang ng kanyang ina ang natira sa loob. Matagal niya akong tiningnan at dahan-dahang nagsalita. Maya, tatanungin kita ng diretsahan. Kung hindi ko hininging isama ang pangalan ko ngayon, bibilhin mo pa rin ba ang bahay? Siguradong nakapangalan sa inyong dalawa? Opo. Tumango-tango siya at biglang nagtanong muli. Balang araw, kung gusto kong makitira sa iyo, papayag ka ba? Ngumiti ako. Opo, papayag ako. Hindi po ako tututol diyan. Bahagya siyang natigilan. Talaga? Opo. Palagi kong iniisip na normal lang sa mga tumatandang magulang ang makitira sa mga anak nila. Pero ang pagtira ng magkakasama ay hindi nangangahulugan na dapat isama ang pangalan sa titulo ng ari-arian. Natahimik si Tita Carmen. Nagpatuloy ako ng mahinahon. Kahit po ang mga magulang ko ay hindi isasama ang pangalan nila sa bahay namin. Kapag gusto na nilang makitira, bahay pa rin naman nila ito.
Hindi ko po inisip kailanman na kailangang nasa titulo ang pangalan ng magulang para masabing mabuting anak ka. Yumuko siya. Marahil ay narealize na rin niya na ang hiling niya ay hindi nanggaling sa pagmamahal. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Miguel na may mas mabigat na aura. Umupo siya at tiningnan ako. Maya, kinausap ko pa lang si Papa sa telepono. Anong sabi niya? Sabi ni Papa, siya na daw ang bahalang mag-ayos ng problemang ito. Nagulat ako. Alam ng Tito Roberto? Tumango si Miguel. Tinawagan niya si Papa nung lumabas ka para sagutin yung tawag. Tiningnan ko si Tita Carmen. Umiwas siya ng tingin sa akin. Dahan-dahang nagpatuloy si Miguel. Sabi ni Papa pupunta siya rito. Makalipas ang 20 minuto, isang lalaking nasa 60 taong gulang ang pumasok. Ito ang ama ni Miguel. Ang pangalan niya ay Roberto. Mula nang makilala ko si Miguel, madalang ko lang siyang makita. Tahimik siya, kalmado, at tuwing nagkikita kami ay mangangamusta lang at iinom ng kape. Ibang-iba sa asawa niyang palakibo. Pagpasok pa lang niya, inikot na niya ang tingin. Ramdam niya agad ang tensyon, kahit wala pang nagkikwento. Umupo siya sa tabi ng asawa. Matagal ba kayong naghintay? Magalang akong sumagot. Hindi po. Tumango siya at lumingon kay Tita Carmen. Anong nangyari? Agad niyang kinwento ang lahat ng tuloy-tuloy. Pero idiniin niya na gusto lang niyang mapanatag pagtanda, habang ako raw ay masyadong mahigpit at hindi marunong umunawa sa nakatatanda. Nakikinig ng mabuti si Tito Roberto. Hindi niya pinuputol ang kwento ni Tita Carmen at hindi rin siya nagpapakita ng reaksyon. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Maya, gusto kong marinig ang kwento mo. Kalmado kong ikinuwento ang lahat mula simula hanggang dulo. Walang dagdag, walang bawas, at hindi ako nanisi. Sinabi ko lang kung ano talaga ang nangyari. Matagal na nanahimik si Tito Roberto, at saka mahinang napabuntong hininga. Tiningnan niya ang asawa. Carmen, lumingon si Tita Carmen. Ano yon? Alam mo ba kung bakit hindi pumayag si Maya? Dahil maramot siya. Umiling si Tito Roberto. Hindi. Pinoprotektahan lang niya ang pinaghirapan ng mga magulang niya. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, ipagtatanggol mo rin ang pinaghirapan mo sa buong buhay mo. Natulala si Tita Carmen. Nagulat din si Miguel sa sinabi ng kanyang ama. Nagpatuloy si Tito Roberto. Bawat magulang ay mahal ang kanilang anak. Ngunit hindi ibig sabihin na pwedeng ipasa ang responsibilidad ng sarili mong anak sa ibang tao. Tahimik ang buong kwarto. Tiningnan ko siya at biglang may kakaibang pakiramdam na namuo sa loob ko. Dahil ito ang unang pagkakataon ngayong araw na ito na may isang tao mula sa pamilya ni Miguel na pumanig sa akin. Ngunit alam ko lang na hindi sapat ang isang tao lang para baguhin ang pananaw na nakatanim na kay Tita Carmen at kung mababago ba niya ang desisyon ni Miguel, nananatili itong isang katanungan. Pagkatapos magsalita ni Tito Roberto, binalot muli ng katahimikan ng kwarto. Ang mahinang tunog ng pampalamig ng hangin at ang pagtipa sa tipaan ng ahente sa labas ay mas nagpabigat pa sa sitwasyon. Matagal na tahimik si Tita Carmen bago niya inayos ang balabal sa kanyang balikat. Hindi na kasing tindi ng dati ang kanyang mga mata, pero halatang hindi pa rin niya tanggap ang sinabi ng kanyang asawa. Habang si Miguel naman ay palipat-lipat ang tingin sa kanyang ama at sa akin, puno ng gulo ang mukha niya na parang nakatayo siya sa sangang daan. Sa isang banda ay ang nakasanayan niyang pagsunod sa kanyang ina, habang sa kabila ay ang babaeng ipinangako niyang pakakasalan at makakasama sa iisang bubong. Makalipas ang ilang sandali, tumikhim si Tita Carmen. Tama naman sana ang sinasabi mo, pero isipin mo, mas angat ang pamilya ng papakasalan ng anak natin. May masama ba kung humingi ng kaunting tulong? Tinitigan ni Tito Roberto ang kanyang asawa ng kalmado. Ang tulong ay iba sa pangangailangan at obligasyon. Hindi natin pwedeng gawing dahilan ang pagiging nakakaangat nila para mag-isip na obligasyon na nila tayong tulungan. Napakunot ang noo ni Tita Carmen. Hindi ko naman pinipilit eh. Gusto ko lang ng masisilungan balang araw. Umiling si Tito Roberto. Kung masisilungan lang talaga, sapat na ang mapagmahal na mga anak. Pero kung kailangan pang nasa papel ang pangalan mo bago ka mapanatag, hindi na iyan tungkol sa pagmamahal. Natahimik si Tita Carmen dahil sa sinabing iyon. Tahimik ko silang pinagmamasdan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig kong nagsalita ng ganito kahaba si Tito Roberto. Hindi malakas ang boses niya at hindi nanunumbat, ngunit ang bawat salita ay napakalinaw. Napayuko si Miguel. Patawad po. Tiningnan siya ng kanyang ama. Kanino ka humihingi ng tawad? Humarap sa akin si Miguel. Maya,
Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi ko kailangan ang patawad mo. Tumingala si Miguel. Anong kailangan mo kung ganun? Tinitigan ko siya sa mata. Gusto kong malaman ang totoo mong nasa isip. Hindi ang naiisip mo dahil sa mama mo, dahil sa papa mo, o dahil sa akin, kundi ang talagang naiisip mo. Matagal na nanahimik si Miguel, hinihintay ng buong kwarto ang isasagot niya. Sa huli, napabuntong hininga siya. Aaminin ko, noong una ay inisip kong tama ang mama ko. Bakit? Dahil akala ko balang araw magkakasama rin naman tayo. Kung nandoon ang pangalan niya, magiging panatag na ang mama. Tumango ako. At ngayon, napakuyom si Miguel. Ngayon, nakita ko na napakawalang bahala ko. Ang naisip ko lang ay ang mapasaya ang mama ko. Pero nakalimutan ko na ikaw at ang mga magulang mo ang bumalikat sa mas malaking halaga. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakita ko si Miguel na tunay na hinarap ang problema. Ngunit huli na ang lahat. Nang marinig ito ng kanyang ina, agad itong lumingon sa kanya. Miguel, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Miguel. Ma, tama si Papa, hindi natin dapat pilitin si Maya. Nanlaki ang mga mata ni Tita Carmen. Pati ba naman ikaw, sisisihin mo rin ako. Hindi ko po kayo sinisisi, Ma. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po tama ang ginawa natin. Ngumiti siya ng mapakla. Hindi tama. O dahil sa tingin ninyo wala akong pera kaya nyo ako minamaliit. Napakunot noo si Tito Roberto. Carmen, huwag kang magsalita ng ganyan. Walang minamaliit rito. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Umiwas ng tingin si Tita Carmen at hindi na sumagot. Naiintindihan ko, may mga tao na sa buong buhay nila ay naniniwalang gusto laging nakawin ng ibang tao ang karapatan nila. Kaya mahirap na para sa kanila na maniwala na may mga taong gusto lang na maging patas ang lahat. Sa mga oras ding iyon, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Mama ko naman ang tumatawag. Lumabas muli ako para sumagot. Ang boses ni Mama ay malumanay pa rin. Anak, po, sabi ng papa mo, mukhang nag-uusap pa rin daw kayo diyan. Opo, Ma. May isang bagay lang akong ipapaalala sa iyo. Opo. Ang pag-aasawa ay hindi kompetisyon kung sino ang mananalo. Pero hindi rin ito pwedeng iisang tao lang ang parating nagbibigay habang ang isa naman ay palaging tumatanggap. Ngumiti ako. Naiintindihan ko po. Tinanong ulit ni Mama. Nalulungkot ka ba? Tiningnan ko sila sa salamin at nakita kong nakayuko pa rin si Miguel. Tahimik namang umiinom ng tubig si Tito Roberto habang nakahalukip-kip at nakatingin sa labas ng bintana si Tita Carmen. Opo, pero hindi ko po ito pinagsisisihan. Ngumiti si Mama. Mabuti kung ganun. Tandaan mo lang, ang taong talagang nagmamahal sa iyo ay matatakot na malamangan ka at hindi hahanap ng paraan para ikaw na naman ang magsakripisyo. Ibinaba ko ang telepono. Nakagaan ng loob ko ang mga sinabi ng mama ko. Pagbalik ko sa loob, nakita ko na may panibagong lalagyan ng papeles sa mesa. Magalang na nagpaliwanag ang ahente, Ginang, ito po ang mga pagbabago sa may-ari kung magkasundo po kayo sa mga ito. Nagulat ako. Ang bilis naman. Ngumiti ang ahente. Nakahanda na po ito para may pagpipilian ng mga kliyente namin. Bago pa ako makapagsalita, inunahan na ako ni Tito Roberto. Maya, kung nagtitiwala ka pa kay Miguel, iminumungkahi ko na alisin ang pangalan ng tita mo at kayong dalawa na lang ang pumirma gaya ng dati. Agad na nag-angat ng ulo si Miguel. Pa, tumango si Tito Roberto. Ito ang pinakatama. Agad na tumutol si Tita Carmen. Hindi pwede. Hindi pa ako pumapayag. Tiningnan siya ng kanyang asawa. Anong balak mo kung ganun? Nag-alinlangan siya. Kung aalisin ang pangalan ko, baka balang araw. Pinutol niya ang sasabihin ng asawa, balang araw. Kung mabuting anak sila kahit wala ang pangalan mo, aalagaan ka pa rin nila. Kung wala silang utang na loob, hindi pa rin sapat ang papel para ituring kang pamilya. Nanahimik si Tita Carmen. Hindi na siya kumibo pa. Akala ko tuluyan na kaming nagkaunawaan, ngunit biglang sinabi ni Miguel ang isang bagay na ikinagulat namin ni Tito Roberto. Pa, paano kung ituloy natin ang kontrata ngayong araw? Tapos, kapag kinasal na kami, gagawa kami ni Maya ng hiwalay na kasunduan. Ipinapangako na aalagaan namin si Mama habang buhay. Nang marinig iyon, napapikit si Tito Roberto sa pagkadismaya. Ngumiti naman ako ng tipid. Naintindihan ko rin na kahit alam ni Miguel na mali ang kanyang ina sa kaibuturan ng kanyang isipan, sinusubukan pa rin niyang gumawa ng ibang paraan para mapanatag ang kanyang ina sa pamamagitan ng isang kontrata mula sa akin. Hindi man lang niya inisip na obligasyon niya mismo ang panatagin ang ina niya.
Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagsara ang isang pinto sa puso ko. Dahil alam kong ang problema namin ay hindi sa bahay, kundi kung paano harapin ni Miguel ang sarili niyang mga responsibilidad. Hindi ko agad sinagot ang suhestyon ni Miguel, kundi matagal ko siyang tinitigan. Hanggang sa napaiwas na lang siya ng tingin sa akin. Ang nagpadismaya sa akin ay hindi na tungkol sa bahay o sa 7 milyong piso, kundi dahil mismo sa sandaling pinaliwanag ng kanyang ama na obligasyon ng anak na pangalagaan ang mga magulang, ang unang naisip niya pa rin ay humingi ng papel sa akin para patunayan ito. Sa lahat ng problema sa pamilyang ito, madaling malutas kung magpaparaya lang ang kanyang mapapangasawa. Nakatayo siya sa gitna, gustong pasayahin ang lahat nang hindi niya namamalayan na ang pagiging walang posisyon niya ang mas lalong nagpapalala ng sitwasyon. Tiningnan ni Tito Roberto ang kanyang anak. Mas malamig ang tono ng kanyang boses. Miguel, naintindihan mo ba ang kakasabi mo lang? Napayuko si Miguel. Gusto ko lang po mapanatag kayo. Napabuntong hininga si Tito Roberto. Nagkakamali ka. Ang makakapagpapanatag sa nanay mo ay hindi ang kontrata ni Maya, kundi ikaw mismo. Tumingala si Miguel. Nagpatuloy si Tito Roberto, balang araw. Kung naging responsable ka, marunong mag-alaga ng magulang, at marunong magmahal ng asawa't anak, walang dapat ipag-alala. Pero kung lumaki kang walang paninindigan, kahit 10 kontrata pa ang pirmahan, baliwala rin, wala nang masabi si Miguel. Nakita ko na sa kauna-unahang pagkakataon na puno ng pagkalito ang kanyang mukha, isang bagay na madalang kong makita sa kanya. Marahil ito ang unang pagkakataon na napilitan siyang harapin ang sarili niyang pagkukulang. Nainis naman ang kanyang inang nakaupo sa tabi niya. Palagi mo na lang siyang sinisisi. May ginawa bang mali ang anak natin? Lumingon si Tito Roberto sa kanyang asawa. Dahil hindi niya alam kung saan siya nagkamali, kaya kailangan kong magsalita. Mula pagkabata, tinuruan mo siyang ang pagsunod lang sa iyo ang tinatawag na utang na loob. Pero ngayon magpapamilya na siya, kailangan niyang matutunan kung paano maging patas. Kinagat ni Tita Carmen ang kanyang labi. Napakadali mong magsalita. Kapag tumanda ka na, saka mo mararamdaman ang takot. Ngumiti siya. Matanda na rin ako, pero hindi ko kailanman naisip na gamitin ang isang bahay para ipagpilitang itali sa akin ang anak ko. Ang mga sinabing ito ang lalong nagpatahimik sa kwarto. Tahimik kong pinagmasdan ang lalaking may uban na sa kanyang buhok. Bigla ko ring naunawaan kung bakit mabait na tao si Miguel, dahil mas nagmana siya sa kanyang ama. Sayang nga lang, at palagi siyang nakikinig sa kanyang ina sa pang-araw-araw. Sakto namang lumapit muli ang ahente. Ginang, Ginoo, pasensya na po. Nagkasundo na po ba kayo sa mga pagbabago? Walang sumagot. Nahihiyang ngumiti ang ahente bago umatras pabalik. Marahan kong binuksan muli ang kontrata. Tiningnan ko ang bawat pahina, hanggang sa pangalan ng may-ari. Tiningnan ko ang 3 pangalang maayos na nakaimprenta, bago ako tumingin kay Miguel. May isa pa akong itatanong sa iyo. Ano iyon? Kung ngayon, ang mga magulang mo ang naglabas ng 6 milyong piso para sa bahay, at gusto ng mga magulang ko na isama ang pangalan nila, papayag ka ba? Pumikit si Miguel, hindi siya agad nakasagot. Makalipas ang halos 1 minuto, tsaka siya umiling. Hindi, tumango ako. Bakit? Huminga siya ng malalim, dahil hindi iyon patas. Ngumiti ako. Sa wakas nakuha mo rin ang sagot na iyon. Napayuko si Miguel patawad. Kanina pa ako nag-iisip kung paano mapasaya si Mama. Nakalimutan kong kailangan mo rin pala ng respeto. Tiningnan ko siya. Wala na akong nararamdamang galit, pero hindi na rin ako magaan tulad kanina. May mga paghingi ng tawad na dumarating na lang kapag sira na ang tiwala. Kahit gaano pa ito kasing tapat, hindi na nito mababalik ang lahat sa dati. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Miguel. Tiningnan niya ang salamin ng telepono at nagsalita. Si Tita Flor po ang bunsong kapatid ni Papa. Agad siyang pinilit ng kanyang ina. Sagutin mo na. Pagkasagot ni Miguel, dinig na ang boses sa kabilang linya. Kahit hindi siya nakamalakas na tunog, naririnig ng lahat ang kanyang boses. Tapos na ba? Nabayaran na ba ang bahay? Kanina pa raw tumatawag ang mama mo. Sumagot si Miguel ng mahina. Opo, pero nag-uusap pa rin kami. Tumawa ang kabilang linya. E di siguruhin mong maipasama ang pangalan ng Ate Carmen mo. Matalino na ngayon ang mga babae. Kung hindi nyo pang hahawakan yan, siguradong mawawala ang lahat sa inyo. Natulala ako. Nalaman kong hindi lang ito nanggaling sa isip niya kaninang umaga, kundi matagal na pala nilang napag-usapan ito. Mabilis na sumagot si Miguel.
Sige po, tatawag na lang po ako mamaya. Agad niyang pinatay ang tawag. Pero naging malinaw na ang lahat. Tiningnan ni Tito Roberto ang kanyang asawa. Tinawagan mo pa talaga ang kapatid ko. Medyo kinabahan si Tita Carmen. Nanghihingi lang naman ako ng opinyon. Umiling ang asawa. Kaya pala pinaghandaan mo na mula pa kanina. Nanahimik si Tita Carmen. Hindi rin nakapagsalita si Miguel. Sa isip ko, lahat ng mga katanungan ko ay nasagot na ngayon. Hindi ito sumabog lang. Hindi ito pansamantalang pag-aalala. Ito ay isang planong pinaghandaan. Ang paglupasay niya sa sahig para umiyak. Ang palaging pagmamadaling pumirma ng kontrata. Ang pagiging malumanay at matigas. Lahat ng ito ay para makamit ang iisa niyang layunin. Ang mailagay ang kanyang pangalan sa titulo ng bahay bago ito mabayaran. Hindi na ako nagalit pa, kundi pinalitan na ito ng isang nakapagtatakang kapanatagan ng loob. Dahil sa sandaling naging malinaw na ang lahat, hindi na magpapadala ang tao sa kanyang emosyon. Marahan kong sinarado ang lalagyan ng kontrata, itinulak ang makina ng credit card sa malayo, at tumayo. Tumingin silang tatlo sa akin. Tinawag ako ni Miguel, Maya, ngumiti ako. Tingin ko, bago pa man natin pag-usapan ang bahay na ito, dapat pag-usapan muna natin ang tungkol sa kasal. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagbago ang reaksyon nilang tatlo. Dahil walang mag-aakala na pagkatapos naming pag-usapan ang titulo ng bahay sa buong umaga, ako pala ang unang magtatanong tungkol sa kinabukasan ng kasal na ito. At pati na si Miguel ay na-realize na ang gumuguhong plano ngayon ay hindi ang pagbili ng bahay kundi ang 3 taong pangako namin sa isa't isa. Pagkatapos kong magsalita, mistulang nahatak pabalik sa katahimikan ng kwarto. Walang nagsalita. Pati ang ahente ay yumuko na lamang. Tahimik na kinuha ang lalagyan ng papel niya at lumabas. Saka dahan-dahang isinara ang pinto para bigyan ng pribadong oras ang pamilya. Samantala, nanatiling nakatayo si Miguel. Halatang namutla ang kanyang mukha at palaging nakatingin sa akin na parang kinukumpirma kung mali ba ang narinig niya. Sa loob ng 3 taon naming relasyon, hindi niya inakala na aabot sa punto kung saan ako na mismo ang sasalungat sa kasal na parehas naming inaasam. Maya, nag-iba ang boses ni Miguel. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kalmado ko siyang tiningnan. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Mabilis na umiling si Miguel. Hindi, pero dahil lang sa pagbili ng bahay. Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Hindi, hindi dahil sa bahay. Para saan? Para sa lahat ng nangyari mula pa kaninang umaga. Nanahimik si Miguel. Dahan-dahan kong hinila ang upuan at naupo. Dahil alam ko na kung magpapadala ako sa emosyon, walang mangyayari sa usapang ito. Kung hinarap na rin naman natin ito, dapat lahat ng dapat sabihin ngayong araw ay masabi na ng tuluyan. Miguel, naalala mo pa ba noong nagkasakit ako at kailangan kong magpa-ospital noong 1 taon? Mabilis siyang tumango. Naalala ko. Sino ang nag-alaga sa akin noong araw na iyon? Ikaw, tama. Umabsent ka ng 2 araw para makasama ako sa ospital at kapag gabi, nagluluto ka pa ng lugaw. Alam ko. Tumango si Miguel. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Ngumiti ako. Hindi ko tinatanggi ang pagmamahal mo. Pero gusto ko lang malaman, sa 2 araw na iyon, anong sinabi ng mama mo sa iyo? Natigilan si Miguel. Halatang naalala niya iyon. Nagpatuloy ako. Noong araw na umuwi ka para kumuha ng damit para sa akin, tinawagan ka ng mama mo at sinabing lalaki ka. Huwag mong masyadong pagbigyan ng mga babae. Baka sa susunod aabusuhin ka na. Nakayuko si Miguel. Ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ako nagalit sa iyo, pero nung araw na iyon, may narealize ako. Ang tingin ng mama mo sa magiging manugang niya at pamilya nito ay may panalo at talo. Mula noon hanggang ngayon, pilit kong iniisip na nagkamali lang ako ng pag-unawa hanggang ngayong araw na ito. Nang marinig iyon ni Tita Carmen, naging emosyonal siya. Maya, narinig mo pala iyon. Tumango ako. Opo. Nakalakas ang tunog ng telepono ni Miguel noon. Medyo nataranta siya. Nag-aalala lang naman ako sa anak ko. Ngumiti ako. Naiintindihan ko po. Pero ang pag-aalala sa anak ay hindi nangangahulugang turuan siyang magduda sa taong mahal niya. Napabuntong hininga si Tito Roberto. Carmen, tama na. Lumingon na lamang sa iba si Tita Carmen. Ngayon lamang muling nakapagsalita si Miguel. Maya, alam kong masyadong tradisyonal si Mama, pero hindi siya masamang tao. Tiningnan ko siya. Hindi ko sinabing masama ang mama mo. Nakikita ko lang na palagi niyang inuuna ang kapakanan ng pamilya niya, habang ang karapatan ko ay parang madali lang na pwedeng ipagsakripisyo. Gusto sana magsalita ni Miguel,
ngunit hindi rin niya itinuloy. Siguro naiisip na rin niya na tama ang mga sinasabi ko. Tumingin ako kay Tito Roberto. Tumango siya. Ipagpatuloy mo. Kung hindi ako dumating ngayon, sa tingin mo ba dito magtatapos ang lahat? Natahimik siya. Nagpatuloy ako. Ikakaskas ko yung credit card ko. Magiging kumpleto na ang lahat sa kontrata. At pagkatapos ay sasabihin yung lahat sa akin. Tapos na ang lahat. Huwag ka nang magkwenta. Isang pamilya na tayo. Pumikit si Tito Roberto ng mariin. Makalipas ang ilang sandali bago siya nagsalita. Tama ka. Lumingon si Tito Roberto sa kanyang anak, Miguel. Alam mo ba kung anong nagpapalungkot sa akin ng husto? Umiling si Miguel. Hindi dahil hiniling ng nanay mo na isama ang pangalan niya, kundi dahil sa lahat ng ito, hinayaan mo si Maya na ipagtanggol ang kanyang sarili ng mag-isa. Nakayuko pa rin si Miguel. Paano ba kita pinalaki? Kailangang matutong panindigan ng isang lalaki ang kanyang mga obligasyon. Nasaan ang paninindigan mo ngayon? Nakakuyom ang mga kamay ni Miguel. Nagpatuloy si Tito Roberto. Mahal mo si Maya. Naniniwala ako dyan. Pero kung wala kang kakayahang manindigan, patuloy mo siyang sasaktan. Parang tinamaan ng husto si Miguel. Tumingala siya at tumingin sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. Maya, patawad. Hindi dahil sa bahay, kundi dahil hinayaan kitang mag-isa. Natulala ako. Sa 3 taon na magkarelasyon kami, ngayon lang niya sinabi ang gusto kong marinig. Ngunit ito na rin ang unang beses na nalaman kong hindi na ako nakakaramdam ng kahit anong kilig tulad ng dati. Marahil kapag nagkaroon ng basag ang isang relasyon, ang paghingi ng tawad ay kaya lamang takpan ang panlabas na sira. Pero ang pagtitiwala sa loob ay nangangailangan ng mahabang panahon para mabuo ulit. Eksakto sa pagkakataong iyon, nag-vibrate muli ang telepono ko. Mensahe galing kay Papa, maikling pangungusap lamang. Piliin mo kung ano ang magpapatulog sa iyo ng mahimbing balang araw. Binasa ko ulit at ngumiti. Tama. Kung pipilitin kong magpatuloy dahil nanghihinayang ako sa 3 taong relasyon, tiyak na balang araw kapag tiningnan ko ang bahay na ito, maaalala ko ang araw na ito at iisipin ko, bakit wala akong lakas ng loob para huminto? Tinago ko ang aking telepono, tumayo, at magalang na yumuko sa harap ni Tito Roberto. Tito, maraming salamat po sa pagiging patas ninyo ngayong araw. Umiling siya. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Dapat nga mas napaaga ang pagpunta ko. Ngumiti ako at tiningnan si Miguel. Miguel, tingin ko ipostpone muna natin ang kasal. Natigilan si Miguel. Ipostpone? Oo. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi dahil nagagalit ako, kundi kailangan natin ng oras para mag-isip. Dahil kung itutuloy pa rin natin ang kasal, dahil nakapagpareserba na ng kainan, ang kasal na iyon ay magiging puno ng pagdududa at habambuhay na mahirap kalimutan. Nang marinig iyon, napatayo ng mabilis si Tita Carmen, napaatras ang upuan at lumikha ito ng maingay na tunog sa tahimik na kwarto. Namumula ang kanyang mukha dahil sa pag-aalala at galit. Nagtagis din ang kanyang mga ngipin. Habang si Miguel ay nanatiling tahimik at nakaupo. Parang hindi pa nagsisink in sa kanya na sa loob lamang ng ilang oras, lahat ng napagplanuhan naming dalawa na inihanda namin ng ilang buwan, ngayon ay nasa bingit ng matigil. Maya, mas malakas ang boses ni Tita Carmen kaysa kanina. Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi mo? Kalmado ko siyang tiningnan. Opo, alam ko po. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, ay ipopostpone mo ang kasal? Umiling ako. Ma, hindi po ito maliit na bagay. Ano ang malaki sa'yo? Dahan-dahan akong sumagot, ang tiwala. Ang bahay na ito ay naging paraan lang para makita ko ang totoo tungkol sa tiwala nating lahat. Tumawa ng mapakla si Tita Carmen. Ang ganda ng sinasabi mo. Naghahanap ka lang ng palusot eh. Wala na akong isinagot sa kanya dahil alam ko na. Kapag ang isang tao ay wala na sa katwiran, ang pinakamadali niyang gawin ay isantabi ang nararamdaman ng iba. Tumayo na si Miguel. Ma, tama na po. Lumingon si Tita Carmen. Pati ba naman ikaw kinakampihan mo siya? Umiling si Miguel. Hindi po ako kumakampi kahit kanino. Nakikita ko lang na mali po talaga ako. Natigilan si Tita Carmen. Ano? Tiningnan niya ang mama niya. Mula pa kanina, ang akala ko ay magpaparaya si Maya. Kahit minsan ay hindi ko siya tinanong kung nalulungkot ba siya. Dahil nakasanayan ko na. Napakunot ang noo ni Tita Carmen. Nakasanayan kong inaako na ni Maya ang lahat. Nakasanayan ko na tuwing may problema, siya palagi ang nag-aayos nito ng mag-isa. Nakasanayan kong hindi siya humihindi. Pagkasabi nito, lumingon si Miguel sa akin, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Kaya ngayong araw na ito,
na hindi ka pumayag. Saka pa lang ako nataranta. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil mula pa noon, inaakala ko ng natural lang sa iyo ang pagiging mabait. Nang marinig ng kanyang ama ang mga sinabi niya, tumango ng dahan-dahan si Tito Roberto. Ito ang pinakamature na sinabi ni Miguel, simula kaninang umaga. Ngunit iba ang naiisip ni Tita Carmen. Tiningnan niya ang kanyang anak na may halong pagkadismaya. Pinalaki kita sa loob ng 30 taon. Tapos ngayon, dahil sa isang babae, sinisisi mo na ako. Lumapit si Miguel. Hindi po kita sinisisi, ma. Nakikita ko lang po na mali ang inyong paraan ng pag-aalala. Mapakla siyang ngumiti. Mali. Paano kung iiwanan kanya balang araw? Mahinang sumagot si Miguel. Kung sakaling dumating ang araw na hiwalayan ako ni Maya, paniguradong hindi iyon dahil sa bahay, kundi dahil sa akin. Napaangat ang tingin ko kay Miguel dahil sa mga sinabi niyang iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya naghanap ng rason sa ibang tao. Tinanggap niya ang responsibilidad niya. Siguro ngayon niya palang talagang pinag-isipan itong maigi. Tumayo si Tito Roberto. Sige, tama na. Saka siya humarap sa akin. Maya, kung gusto mong ipostpone ang kasal, nirerespeto ko ang iyong pasya. Huwag kang makonsensya. Dahil panghabambuhay ang kasal, hindi mahalaga ang 1 o 2 buwan. Ang pinakamahalaga ay humarap ka rito na may kapayapaan sa isip. Yumuko ako. Opo. Ang mga sinabi niya ay nagpaluha sa akin. Hindi dahil ako ay naging emosyonal, kundi naisip ko. Kung ganoon lang sana kadesidido si Miguel, gaya ng kanyang ama, marahil hindi ganito ang mangyayari ngayong umaga. Nagkataon naman na biglang umupo si Tita Carmen at naging mahina ang kanyang boses. Maya, kung hihingi ako ng tawad, mapapatawad mo ba ako? Tiningnan ko siya. Ngayon lang siya nagsabi niyan, pero hindi ako agad sumagot. Dahil alam ko na ang paghingi ng tawad ay may halaga lang kung naiintindihan ng humihingi nito ang kanyang pagkakamali. Malumanay ko siyang tinanong. Ma, bakit po kayo humihingi ng tawad sa akin? Medyo natigilan siya. Sumagot siya. Dahil pinalaki ko ang issue. Umiling ako. Hindi po yon. Naguguluhan siya. Ano pala? Kalmado kong ipinaliwanag. Kung iniisip mo na humihingi ka ng tawad dahil ginawa mong malaking issue ito, pinapalitan mo lang ang iyong paraan. Pero hindi ang mismong pananaw mo. Balang araw, mauulit muli ang mga ganitong bagay. Nanahimik siya at nagpatuloy ako. Ang kinakalungkot ko, hindi ang gusto mong isama ang pangalan mo, kundi dahil kahit kailan hindi mo inisip na ang perang iyon ay pinaghirapan ng mga magulang ko. Kung sakaling pamilya nyo ang naglabas ng pera ngayon, hindi ko kailanman hihilingin na mapabilang doon ang pangalan ko. Yumuko si Tita Carmen nang matagal sa kanya mahinang sinabi. Naiintindihan ko na. Hindi ko alam kung totoong naiintindihan niya o sinasabi lang niya ito para maisalba ang kasal ng anak niya. Ngunit hindi ko na gustong suriin pa ito. Ang mga pagbabago ay kailangan patunayan ng panahon, hindi sa mga salita lang. Lumapit si Miguel sa akin. Maya, payag na akong ipostpone ang kasal. Simula ngayon ako na mismo ang aayos sa lahat ng problema namin ni Mama. Hindi ko nahahayaang maipit ka na naman sa gitna namin. Tiningnan ko siya at ngumiti. Maghihintay ako, pero hindi ako maghihintay habang buhay. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko. Kinuha ko ang aking bag, sinarado ko ang lalagyan, at dahan-dahang itinulak palayo sa akin papalapit sa ahenteng kakarating lang. Pasensya ka na, hindi ko muna pwedeng pirmahan ngayon. Magalang nang ngumiti ang ahente. Okay lang po yun, Ginang. Naiintindihan ko po. Nagpasalamat at magalang akong yumuko. Bago umalis kasama ng lahat papalabas ng kwarto. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking salamin ng silid tanggapan ay lalong nagpapaliwanag sa paligid at ngayon lang din gumaan ang pakiramdam ko. Dahil hindi lang ang 7 milyong pisong bahay ang aking napanatili. Napanatili ko rin ang aking dignidad at hangganan ng kung ano lamang ang maaari kong tanggapin. Nang paalis na kami, isang babaeng elegante ang suot ang biglang mabilis na lumapit at tinawag si Tita Carmen. Base sa kanyang ngiti, para bang matalik silang magkaibigan. At sa ilang usapan pa lang ay sapat na para ma-realize ko na marahil ang kwentong ito ay hindi pa tapos, tulad ng inakala ko. Pagkalabas ko sa kwarto, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng asul na bestida, nakangiti siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Tita Carmen. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa gitna ng bulwagan, kaya napatingin ang iba. Nagulat din si Tita Carmen, pilit siyang ngumiti. Pero agad kong napansin ang bahagyang hiya na dumaan sa kanyang mukha.
Parang ayaw niyang makita ang isang kakilala ngayon. Carmen, ikaw nga yan. Sa labas pa lang nakita na kita. Medyo alanganin pa ako kanina kung ikaw nga. Pilit ang ngiti ni Tita Carmen. Naghahanap-hanap din ng bahay. Napangiti ng matamis ang kaibigan niya. Oo magpapakasal na kasi ang anak kong lalaki kaya gusto naming bumili ng bahay para sa kanila. Pagkasabi niya noon, napatingin siya sa akin at masayang nagtanong, siya na ba ang magiging manugang mo? Natigilan ng kaunti si Tita Carmen. Oo, hindi pa siya nakakatapos. Nagsalita agad ang babae. Noong isang araw nagkikwento ka sa samahan natin na mayaman at magaling ang magiging manugang mo. Nabalitaan pa namin na bibili kayo ng bahay bago ang kasal. Napakaswerte mo naman talaga. Nang marinig ko yon, naalala ko kung bakit kanina pa sa loob ay palaging binabanggit ni Tita Carmen ang kahihiyan. Kaya pala kinwento niya sa marami ang tungkol sa bahay na ito bilang pagmamalaki sa kanyang pamilya. Magalang na yumuko si Tito Roberto para bumati. Magalang ding bumati ang babae at nagtanong, di nakapirma na kayo ng kontrata? Bumigat muli ang pakiramdam. Kinagat ni Tita Carmen ang kanyang labi. Pinag-uusapan pa, bago pa siya makaisip ng isasagot, kalmadong nagsalita si Miguel. Ipopostpone pa muna namin at pag-iisipan po ulit. Bahagyang nagulat ang babae. Ha? Bakit naman? Ngumiti ng tipid si Miguel. May mga dapat pa pong ayusin at pag-usapan. Tumango siya. Tama. Mahirap kumuha ng bahay. Mas mabuting malinaw lahat sa simula pa lang. Isang napaka-normal na usapan. Walang kinikilingan, pero napansin ko na mas lalong yumuko ang ulo ni Tita Carmen. Pagkatapos ng ilang batian ay pumunta na rin ang babae sa silid hintayan, habang kami naman ay naglakad papalabas patungo sa paradahan ng walang kibo at walang imikan. Nang makalapit sa kotse ni Miguel, dun lamang nagsalita si Tito Roberto. Maya, ako na ang mag-uuwi sa tita mo. Umuwi ka na lang muna sa mga magulang mo. Tumango ako. Opo. Tiningnan ako ni Miguel. Ihahatid na kita. Umiling ako. Wag na, pwede naman akong mag-arkilang sasakyan. Nakatayo lang siya. Maya, pwede ba kitang makausap ngayong gabi? Pinag-isipan ko muna ng ilang sandali. Bigyan mo muna ako ng ilang araw. Kailangan ko munang pakalmahin ang isip ko ngayon. Tumango si Miguel. Maghihintay ako. Wala na akong sinabi pa at binuksan ko ang programa sa pag-arkila ng sasakyan ko. Habang naghihintay, lumapit muli si Tito Roberto. Mahina niyang sinabi na ako lang ang makakarinig. Maya, kung sakaling pagkatapos nito ay nagpasya kang tapusin na, hindi kita sisisihin. Tiningnan ko siya, malungkot ang kanyang mga ngiti. Naiintindihan ko na ang tiwala ay napakahirap maibalik, lalo na kung nawala na. Nang marinig ko yon, napayuko na lang ako. Maya-maya lang, dumating na rin ang sinakyan ko. Nagpaalam na ako sa kanila at sumakay. Sa bintana ng sasakyan, nakikita kong matagal pang nakatayo si Miguel. Nakasakay naman na sa kotse si Tita Carmen na puno pa rin ng kaba, habang si Tito Roberto naman ay nasa tabi ni Miguel upang aliwin ang kanyang anak. Unti-unting umusad ang sinasakyan ko. Inihilig ko ang ulo ko sa upuan at isinara ang aking mga mata. Makalipas ang ilang oras, nawalan na ako ng lakas para isipin pa ang anumang bagay. Pag-uwi ko, nandoon na sina Papa at Mama at naghihintay. Nang makita nila ako, agad akong binigyan ni Mama ng mainit na tubig. Napagod ka siguro, no? Ngumiti ako ng tipid. Opo. Tiningnan ako ni Papa. Hindi mo pinirmahan, no? Tumango ako. Opo. Hindi na nagtanong si Papa. Dahan-dahan siyang sumagot. Mabuti kung ganun. Sinabi ko sa kanila ang lahat nangyari simula nang hiningi ni Tita Carmen na isama siya sa kontrata at ang pag-uusap namin at maging nang kinampihan ako ni Tito Roberto. Pagkarinig, bumuntong hininga si Mama. Isang mabuting asawa talaga si Roberto. Tumango rin si Papa. Pero napakahirap para sa kanya na siya lang mag-isa. Tiningnan ko si Papa. Anong gagawin ko ngayon pa? Tumahimik si Papa nang matagal bago sumagot. Hindi mo kailangang magmadali, pero simula ngayon ay kailangan mong magmasid. Huwag mo lang tingnan kung paano kanya mahal. Tingnan mo rin kung ano ang gagawin niya kung sakaling may mangyaring problema sa iyo at sa pamilya niya. Anong paraan ng solusyon ang gagamitin niya? Sumunod si Mama. Anak, ang isang mabuting asawa ay hindi ang asawa na walang pagkakamali at hindi nakasakit. Ngunit siya ang asawang matapos maintindihan kung ano ang nagawa niyang pagkakamali, ay babaguhin niya ang sarili niya. Kinalaunan ng gabing iyon, tinawagan at nagpadala rin si Miguel ng maraming mensahe. Puro paghingi ng patawad.
Kinuwento niya sa akin na pagkabalik niya sa bahay, matagal na kinausap ni Tito Roberto ang kanyang ina, habang si Miguel naman ay sa wakas, nagkaroon ng pagkakataong pag-isipan ang mga sinabi ko sa kanya noong umagang iyon. Binasa ko lahat pero hindi ako sumagot, hindi dahil sa nagalit ako. Gusto ko lang kasing patunayan nila sa gawa ang mga pagbabagong iyon. Bandang 10:00 ng gabi, umilaw ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito hindi galing kay Miguel kundi mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko at isang boses ng matandang babae na medyo pamilyar ang narinig ko. Maya, si Tita Flor ito, ang tita ni Miguel. Nagulat ako. Magandang gabi po, tita. Masiyahin ang kanyang boses. Nakwento kasi ni Carmen sa akin ang nangyari. Baka nga mayroon lang di pagkakaunawaan. Libre ka ba bukas? Gusto sana kitang makausap. Pumunta ka naman kahit ilang sandali lang. Kakausapin lang sana kita. Tumingin ako sa labas ng bintana. May namuong kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Alam ko kasi na ang pakikipagkita niyang iyon ay hindi lang para makipagkumustahan, baka ito rin ay magbukas ng iba pang kwento sa pamilya ni Miguel na hindi ko pa nalalaman noon hanggang ngayon. Ilang segundo pa akong tumitig sa salamin ng telepono bago ko sinagot ang alok ng nasa kabilang linya. Magmula nang makilala ko si Miguel hanggang sa ngayon. 2 beses ko palang yata nakita ang tita niya kapag mayroong family gathering sa kanila. Ang natatandaan ko lang sa kanya ay masiyahin siyang tita. Laging nakangiti lalo na kapag kinakausap ni Tita Carmen. Kaya naman, ang kanyang paanyaya ngayon ay nagpabighani at nagdulot ng pagkagulat at pag-alangan. Ngunit kung titingnan ko ng maigi, gusto ko ring malaman kung paano talaga nakita ng ibang kapamilya niya ang nangyari sa araw na ito. Sige po, bukas ng hapon po ay wala akong pasok. Ang galing. Sa kapihan tayo magkita bukas malapit sa pasyalan. Sige po. Sasabihin ko lang sa'yo, ito lang naman, tayong dalawa lang. Nang patayin ko ang linya, nagtagal pa ako sa balkonahe ng medyo matagal. Ang pagtama ng malamig na hangin galing sa dagat ng Cebu ay may dalang sariwang hamog, pero puno ng iniisip ang utak ko. Ang bilis kasi ng mga pangyayari ngayong araw. Sobrang bilis hanggang sa punto na nakita ko na ang ibang ugali ng kanyang pamilya. Yung mga pamilya na akala ko noong una makakasama ko habang buhay. Pagsapit ng umaga, pumunta na ako ng opisina na parang walang nangyari. Pinilit kong magpakatatag, pero napansin agad ng kaopisina ko ang pinagdadaanan ko. Maya, mukhang pagod ka. Napangiti ako. Puyat lang ako kagabi. May problema ba? Umiling ako. Problema sa pamilya. Di na nagtanong pa ang katrabaho ko. Nilagyan lang niya ng mainit na kape ang lamesa ko. Lahat naman ng problema ay may solusyon. Huwag mo lang hayaan na makaapekto ito sa kalusugan mo. Nagpasalamat ako sa kanya at pinagpatuloy ang trabaho. Ngunit hindi matanggal sa utak ko ang mga nangyari kahapon, pati ang mga tingin, mga galaw at pananalita ni Miguel nang ideklara kong gusto kong ipostpone ang kasal namin. Ito ay hindi dahil sa galit o takot, kundi isang natatanging aral at panibagong karanasan na maunawaan kung ano nga ba talaga ang buhay nung sumapit na ang 12 ng tanghali. Tumunog ang telepono ko na nagpapaalam na may mensahe si Miguel. Maya, hindi muna ako mag-aabala sa'yo ngayon. Gusto ko lang imensahe sa'yo na ang sweldo ko kaninang umaga ay inilipat ko na sa sariling impukan sa bangko ko. Sa susunod na buwan, ako na mag-aasikaso ng aking sweldo. Tinitingnan ko si Papa kagabi at naiisip ko, mayroon tayong mga sariling pananagutan. May mga bagay na hindi dapat iniipon para ang ibang tao ang gumawa nito. Basahin mo ito bago mo itabi ang telepono mo. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming araw, nararamdaman ko na parang tinupad niya ang kanyang salita at nakikita niya kung paano magbago dahil gumagawa rin siya ng mga aksyon. Kahit maliliit, naiintindihan ko na nagbago siya. Pagsapit ng hapon nagpunta ako ng mas maaga ng 10 minuto. Ang kapihan na iyon ay tahimik. Saktong-sakto rin na hindi maraming tao sa oras na iyon. Kakaupo ko pa lang nang dumating na ang tita ni Miguel. Sa tuwing nakikita niya ako, bakas ang kanyang mga matatamis na ngiti. Matagal ka na bang naghihintay, Maya? Opo, kararating ko lang din. Nagkumustahan lang kami. Nakatitig siya sa akin nang matagal sabay nagsalita. Naiyak daw ng buong gabi si Carmen. Opo. Bahagyang huminga ng malalim ang tita ni Miguel. Nagagalit ka ba sa kanya? Binigyan ko muna ito ng pansin. Wala na po, naiintindihan ko. Kaya ngumiti siya at humalo sa tsaa. Maya ito ha. Po, nandito ako hindi para sisihin ka. Gusto kong sabihin na naiintindihan ko at tama ang desisyon mo. Nagulat ako doon.
Tita. Opo. Ngumiti ang tita. Nagugulat ka no? Tumango ako. At dahil noon nakaranas din ako ng tulad sayo. Tinitigan ko siya ng mabuti at laking pagkalungkot ng mukha niya. 20 taon na ang nakararaan nung bagong kasal pa lang kami noon. Sinabi ni Ate Carmen sa akin na ang babae ay nagbibigay lagi at handa siyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan. Inakala ko naman, kung hindi dahil dyan ay mas lalo ko pang nakita na binaliwala ito at nawalan siya ng karapatan sa maraming pabor sa iba. Kaya ngayon inabot ako ng matagal na panahon. Hindi ako naging pabayang asawa ngunit hinayaan ko ng gumaling ang oras para mapatunayan at bawiin ang aking respeto. Nang marinig ko ito, doon ko lang na-realize kung bakit siya pala nakipagkita. Hindi pala niya ako pipilitin na magkabalikan na kami, kundi naging magandang kwento pa ito ng isang nagbukas na nakatagong kwento. Nakatingin din pala siya ng mabuti sa mga mata ko, Maya. Tita, anong napansin mo nang pag-usapan niyo kanina ang lahat? Alam kong naiyak at malungkot talaga ang lahat ng may nakakabukas na problema at marami nang nagalit. Aaminin kong matagal din naging pipi si Miguel at marami ring pinalampas na issue kaya hindi pa ako tapos noon nang tumunog ang telepono niya. May nakita siya sa kanyang mensahe o salamin bago nagpakita ng malungkot at mabigat na paghihinuha. Naaawa siya. Siguro nga mas marami pa siyang nakilalang tao doon. Makikipagkita sana ang tita ngunit ang kanyang ini-expect ay mas lalo pang mahirap kaysa kanyang akala at mas hindi magandang kwento. Tinitigan niyang mabuti ang telepono pero di pa rin niya sinagot ang tawag nito. Mas malaki ang kinakatakutan niyang makarating pa kaysa dati. Humingi siya ng paumanhin sa akin na humakbang patungo sa labas ng kapihan. Hindi ko rin ipipilit pero nakakabahala dahil unti-unting pinapatay ni Tita Flor ang tono ng boses niya. Kahit kaunting salita ay may tunog lang na naririnig mula sa boses. Tumango at oo lang siya ng sagot. At nang matapos niya ang kanyang tawag, ay saka pa lang siya dumaing. Ang nakangiti niyang boses nung simula pa ay nabawasan at napalitan ito ng medyo mabigat na lungkot ng damdamin. Nagtanong ako, ano po ang nangyari? Pag-inom niya ng tubig niya. Ang mama lang yan ni Miguel. Tumango ako. Kaya napaisip din si Tita Flor. Opo, at mukhang nalaman niya na kaming dalawa ay may meeting. Tama ba na tatanungin niya sana akong balikan si Miguel? Umiling si Tita Flor. Di naman ganoon ang pakiramdam ko kaysa noon. Tinitigan ko siya. Paano? Medyo nalungkot si Tita Flor. Ang kanyang kasal. Nagpadala na siya ng paanyaya. Siguradong nakakarating sa kaibigan at iba pang kilala. Matatakot daw siya kasi ayaw niyang mahiya siya at machismis sa iba. Doon ko lang naintindihan. Naalala ko rin ang sitwasyon at mga bakas ng kinatatakutan niya nung binalita ni Miguel na ikansela at kailangan pa namin muna ng oras sa isa't isa, ang kasal at iba pa. Ngayon, naiisip niya siguro na ang kanyang masama ay naiinggit sa isang kumare. Inabot niya ulit sa akin, Maya tita, seryoso kong iniisip. Napakasama ng iniisip ni Carmen sa mga tingin at desisyon niya. Nakakatakot man, marami pa ring naiinis na sumira rito at pinagmamasdan natin ito ng patuloy dahil nagkakadismaya at ang daming tao ang humuhusga. Kaya, patuloy niyang inalis iyon. Mahal na mahal ni Carmen si Miguel. Ngumiti ako. Opo tita, alam ko. Dahil yung pakikisama at kung ano ang sabihin ng iba ay ang magpapahirap rito. Oo, tumango siya. Yun nga sinabi ni Roberto rin kahapon. Di ba yun naman sana iyon? Tito ba? Tita, tama. At nagtuloy. Nagsabi si Roberto, kapag ang sariling anak ay masyado mong kinokontrol ay siguradong lilihis sa kinasanayan yung anak o magpapahirap na ito para makawala iyon sa'yo lalo pag nagkapamilya iyon. Nakikinig ako. Patuloy ang sinasabi niya at alam ko na totoong-totoo din yan at makabuluhan. Nung nalaman raw ito ni Tita Carmen ay parang nakabukas din yung totoong damdamin niya. Sa totoo lang ay may isang nakakatulog o sumabay ang panahon para matapos. Titignan na din niya sa kanyang tasang kape iyon. May kaunting init iyon. Siguradong na-realize nating doon na tayo lahat ay matutong humakbang pataas kung anong may naririnig tayo na ikabubuti natin kaysa nakatuon palagi doon sa pagkakamali. Matagal din nating nalampasan kung anong mali. Maraming makikita ngunit nakakita siya dahil pwedeng bumuo ang desisyon niyang makita kung di kabilang sa nakaraan. Nang tumunog uli ang telepono, nagmensahe muli ito sa akin mula sa Miguel. Maikling mensahe uli. Maya, naghulog ulit ako mamaya sa impukan mo ha. 20,000 muna doon sa nautang ko. Sisiguraduhin ko naman unti-unti ang mga pang-araw-araw natin. At ako sa mga nagawa at gagawin natin na responsibilidad sa akin. Inulit ko pang basahin iyon.
Naiiyak nga ako dito at pinapalabas ko iyon para maabot din doon sa nararamdaman kaysa kagaya nun araw tahimik din ako dito para may gawing observation dahil nakita kong di kaya sa loob lang ng bukas ito. At kung hindi rin sa ginawa rito makikita naman sa oras dito kundi kung merong oras ay nakitaan siya kung kailan nararamdaman ang mabuting nangyayari dito. Hindi iyon emosyon ngunit mabuti dahil matibay doon. Titingin na din yung tita doon. Medyo ini-expect sa pagpapabaya doon. Nalaman sa dami nitong ginawa ngayon nakita yung halaga ay mapagmasdan nito. Kung paano ito naging mas makatotohanan ngayon. Nung umalis ako sa kapihan, di na ko bumalik pa ng trabaho ko kasi nasa kalsada kami. Malapit rito at di din umiingay ng pagmuni doon, nang maigi at pinapagaan ako doon gawa nung simoy sa kalsada. Pagkasapit ng hapon dito at nagtuloy sa pagpapauwi. Matapos na yung kain namin sa mesa, nilalapag niya muli ng papa ang kanyang lumang kwaderno sa kahon. Ano man naalala ko nung dati pa iyan, inalis yung kwaderno dito para makita. Isinulat lahat ni Papa kung paano at kung magkano yung nalabas sa ipon para dito at pinaplano pa sa pamilya rito para iyon sa aming buong pagka pinaghirapan niya dati. Nagngitian. Tinititigan dito. Oo nga nakakatawa doon nagtataas. Nakikita din doon ni Papa. Alam mo yung ipon ko minsan mababa talaga. Binilang na yon na di masisira ang pamilya. Kasi kahit may ganoon nakinig naman. Masyadong malakas diyan para hindi ko na kailangan sirain yung buong buhay dahil ipinipilit lang nilang iyon. Nakaupo pa dun yung nanay. Nakinig doon at lumingon si mama nang nakangiti. Tingnan mo ngayong mga nakalipas natin. At mabuti napapanatili niya sa hangganan. Natutuwa kaming dalawa dito kasi kaya napagaan natin at hindi rin kami nangangamba kaya mabuti hindi makakaya pa yung hangganan noon dahil dito doon. Di pwede naman iyon. At pagkalampas doon may napakasaya doon para di kailan napagmasdan o huwag iparaya kung nasasaktan iyon ng ganoon. Nagkakaalam kayo dito at napakabukas ng hapon kinabukasan doon din. Pumunta ng opisina at tinanong, kumusta doon na iyon nakangiti? Tiningnan rito ng matagal at tumango siya. Nagsimula na iyan ng ganyan noon at mas maayos po. Pagkatapos po nito oo naman nangyaring nakuha natin mensahe sa akin galing dun sa naghulog ng 20,000 ulit. And naramdaman noon si Miguel. At pagkatapos noon Maya, hindi ko iniisip ang sinabi mong kapatawaran sana kung kailan na makapagbigay doon ng tunay at mas patunayan na magkakaroon ng gawa dito iyon. Titignan na din sa gabi yung oras kaysa iyon, kailangan muna yung nagtitiyaga para na matapos yon kailangan doon para walang makadama dito at mapatunayan sa magkapagsalita sa gabi nandoon iyon. Nagkataon ng magtanghalian na, doon makikita rito ni Tito Roberto sa gusali rito sa opisina. Dito ko tiningnan yon, yung ngiting maamong yon naglakad na. Po ano po lumingon si Tito Roberto rito, nakangiting napatigil doon, sa malapit rito na pwedeng nagbigay doon nagpunta daw siya. Nagtaka, Tito napagod pa po kayo Napatigil yung tito hindi din ano ba, at merong ipapaabot dito, hindi sana yung magpapaliwanag. Mayroon ako rito makikita sa akin dito. Gusto kitang makita ng ipapasalamat. Nagulat rin. Bakit? Sumagot. Kung sakaling hindi nyo naiisip yon kanina. Sa tingin natin napapaisip tayo rito na di talaga kayang maipasang pananaw kung saan ka magkamali dyan. Naaawa pa din nung sa naririnig nakikita ko naman. Kasi alam naman nating hindi pa natatapos kapag napilit iyon doon sa pagkakakita. Kung papaano nang marinig doon ay meron naman di mapantayan ang naramdam niya. Dahil doon nagkakaroon doon ng sagot galing napangiting nararamdaman rito at Matapos umuwi ng tito nananatiling naiiyak pa sa magkaiba doon. Noon nang pumunta rito sa tito, nakita na iyon nang umalis na pabalik rito. Nagpaabot doon ng mensahe si Miguel. Minsan may kaunti nang mas nagpapakalma dito nang napakita sa gabi ng pamilya rito para iyon naiipaliwanag at mas nalampasan sa nangyayaring pagkakamali iyon. At kailangan nating maipaliwanag. Pumunta na ako sa may kalsada, sa may paboritong kapihan Lumabas din yung nakakakita dito sa mga nauna dito. Napakapayat niyang binata gawa ang naramdaman noong mga nakaraang araw dito. Maayos naman pero yung tingin mas iba di tulad nung nakaraan sa gabi nung ganoon Napatingin nang napangiti dito para doon at saka, salamat. Tumingin ako sa kanya ano na yun At maaga po ako nagpunta dito at nakita na yon sabi na, alam mo kasi nangyari. Ayaw kong nagpaalam iyon Kasi naman kapag yung ganyan pag nakinig iyon na mapagkasunduan ay makita noon hindi makakasagot.
Nagtaka din yung napapakinggan iyon ngunit di din ako pumunta. Pero tumawa na rin ng kaunti doon at naging malakas kasi noon si mama kapag yung pagbibigay ko yun ay nawawalan ako ng kaligayahan dahil doon. Di na ko nakuha noon yung napupunta dito at naiiyak noong napaisip rito ng mapakinggan yun kundi kapag tinignan rito, pinaliwanag noong pagkasagot. Hindi nangyari kung hindi masama na iyon dahil walang kwenta. Kasi kung ano doon na ipapabigay ng sarili kaya natapos dito at kailangang tiningnan doon sa ginagawa mo doon dahil ganoon kinuha mula dun sa lalagyan at nilagay dun. Eto na yung resibo ng nakuha rito nung binayad. Bayad na. Pinagtaka doon. Saan? Dahil binenta nung naibigay niya pa sa akin noong bata pa. Tumingin muli at nagkibit. Kasi dito at kailangan muna dun tapusin itong bayad ng di magkaano ngayon dahil hindi lamang nakakakuha rito kundi ipinaalam rin doon ng magpapakaano at pagkatapos nito, walang sasabihin rito nakikita na ko ng hindi ko kailangan ng paliwanag na iyon sa nagawa nating pangako noon ngunit natapos dahil yun ang nagsasabi doon at yung mga sinasabi ko sa napapakinabangan doon ng napakatagal doon na isipin. Rito na magagawa yung pinapakita doon ng mas napakalakas. Lumingon iyon si Miguel. Nagpapaalam naman din sana ko. Di naman ipipilit doon na magpakasal rito dahil lang nung gusto niya lang iyon rito sana doon masaya di sa ganoon kundi sa araw na ganoon na mapapatunayan mong karapat dapat na ako rito. Naiiyak sa pananaw dahil hindi rito ipapakita sa kanila. Ay tahimik nang nag-aabang kung makakaya dito na ang pagbabago ay patunayan ng buong husay kung wala din ay. Habang yung naiwan at nakikita sa bahay ay nakikinig muli doon ng iyon at nagbabago din ng buong pagkaseryoso, ngunit hindi kailan makakaya, kundi noong ginagawa na ng hindi dahil sa ganoon, at napatunayan matapos nung ganyan rito. Walang nakakapansin doon kundi doon sa, nagsasabi sa tawag. Kung kamusta sa pamilya doon nagtatanong na lang, at ganun pa rin ganyan, ngunit ang pagbabago dito noong nagkasama noong sa, napatagal rin. Bumalik sa dati ang nangyayaring pakiramdam niya, nang naiintindihan dito at walang inaalala iyon kung kaya ng iba. Mas naintindihan rito kundi dito na magkasama at magpakasaya sa nangyaring nararamdaman, kundi kung bakit iyon ganoon rito nung naririnig ay napakasarap, kundi doon magpapakatotoo sa kanila. Patuloy din rito ni Tito na napapakita sa inyo doon na napatunayan dahil ganoon. Nagpatuloy lang sa ganyan ang sitwasyon sa pamilyang nandun iyon rito, nang napaka iyon makakaya rito makita nating lahat. At yung sa wakas na di maasahan kung napakabait kundi dahil ganoon ay mas naintindihan dun noong sinasabi ko ay nagiging mas matured dahil nakakasama iyon hindi na ipilit Gabi ng katapusan ng linggo rito nagtipon at nakita sa telepono. Ay, nakatingin dito si Papa. Si Tito Roberto yun Lumingon siya. Nagsalita siya nang may katagalan. Di naman ako kumibo, di ko makita Pinaliwanag ni Papa na ang pamilya sana nila ang papasyal dito rito nung nagtaka. Bakit? Sumagot. Gusto nilang pumunta rito para ipaalam din yung sa atin sana rito dahil dun alam ko nung gusto sumagot yung ina at kung gusto at wala sa pilitan dun nagkaroon sa atin Opo. Hapon ng linggo na nandito rito pumasok sila sa pinto, nakikita sa bahay si Tita Carmen rito at di ganoon kagarbo sa pagsuot dun ngayon na ganyan na nagkasama nung dun sa opisina ng napunta. Tumango rito Opo, tita. Tiningnan din dun ng nakangiti sa magandang rito sa sala at naging mabuti sa pag-usap at pinaliwanag ng ganoon nandito yung pamilya namin at gusto humingi ng paumanhin doon Ngumiti rito na nakakakita kay Tita Carmen matagal nagtaka si tita nang napaluhan na iyan rito. Humarap kaming dalawa at nagsimulang umiyak doon. Ayoko mang ipilit nasabi niya nung huli kong nagawa yon. At nang di niya napatunayan noong naguguluhan siya at nakakaapekto di rito ngayon, noong napagkausap sa pamilya rito, nang masira niya yon, nakita ko naman ngunit huminga muli at tiningnan rito ng pinapaintindi. Dahil dito alam niyo rito na pwede nang bawiin kasi naiintindihan iyon ngayon dahil doon. Tumayo si Papa iyon naglagay dito sa salamin ng ganyan at pinaliwanag ko rito. Naging okay dun sa nagbago. Ay, matapos ganoon, at yung ipapakita niya sa pamilya rito ng ganyan ilapag rito ni Miguel ito iyon Ano yon? Ay kasunduan ng abogado Dun kailangan dun kapag nagpatuloy ay napatunayang mas nasagutan niya na yung problema. Makikipagtulungan Ako na ako rito doon dahil dun na ibigay iyon na hindi.
At ganoon ang nangyari kundi yon para, ang nangyayaring ito na walang nakakasagot rito, sa patuloy, dito iyon. At nakatingin noong napangiti si Papa doon kung saan, tumango doon at iyan ganoon ganyan. At bakit rito iyon nangyari? Naiintindihan dahil doon, napakaseryoso niya na pinaliwanag sa pamilyang nandito. Kundi kapag yung magpapakasal iyon, dahil alam na natin sa patuloy ng pinapakita dito. Noong, patuloy dito sa nararamdaman na nagkakamali kaya mabuti iyon dahil napatunayan at doon di na iyon nagkulang sa ginawa rito na natapos doon kaya pinabayaan na lang na napangiti. At naipakita din dito dahil sa dami na pinapakita doon. Nagsalita muli iyon nakangiting tinanong doon ni Papa si Miguel. Tumango iyan at sinabing, alam niyo rito na di talaga kayang palagi nakasalalay dito dahil doon at ganoon kapag nasasaktan ay naririnig ngunit doon at pinaliwanag. Ay, kaya nandito na pagmalaki Kaya naman si Tito nagsalita noon rito Nakatira na sa upahang bahay iyon na inuupahan doon Nagtaka rito. Ako din na umayos din kasi doon iyon Kasi naman rito noong ipapakita ni Tita. Nakikita sa kanila nung pinakita niya doon na malungkot rito nang nagsalita ayaw ko din. Kapag naaalala iyon natapos na napakinggan ko pa nung sinabi niyang wag natin pilitin. Ganun na doon patuloy akong naniwala dito. Naririnig ko man noong walang maayos doon sa mga ngumiti nung at naintindihan sa marami dahil dyan ganoon. Nagtuloy pa ni Papa noong ang mga nanay di ganoon kung mapapaliwanag dito. Kapag nangyayaring pagkukulang yon. Kung pinapasaya ay nararamdaman ngunit kapag tinuruan silang laging sunod-sunuran aalis rin sila dyan rito noong tahimik kundi ganoon iyon. May nilapag din dito rito na ibigay ni Mama yung libro ng bangko ng tinipon ng bata at nagbigay rin na ito sa inyo. Iyan, kaya nagpasalamat at ipinaliwanag ni Miguel hindi rin dito wag po at gagawin nating ganoon dito sa magiging ng maayos noong nararamdaman dito na ipapakita kaya napakabuti. Napapangiti rin rito noong magtuloy, nakakaramdam noong dahil iyon at napupunta iyon. Makalipas rito halos iyon 1 taon matapos. Di na sila nag-uusap at pinag-iisipan sa kanila kundi mayroon sa kanila ng mas naiintindihan at noong ganun na nangyayari dito. Palaging nakatingin si Miguel na kasama ko na palaging sinasabi rito iyon sa mga nakikita ng magkapag-ayos dahil napapangiti yung tita na naibigay ang gintong pulseras na pamana ng lola dito noong nagkasama kami at ibinigay rito ng nakangiti kaya napakagaan nung nangyari noon Ngumiti lang ako dahil nandyan siya rito doon dahil at dito napunta kami sa kondominium rito pero napapangiti sa pag-amin niya na doon na ang dalawa kundi yung mas madali dito. Walang sumingit o umiyak at kundi yun lang pirmahan iyon ng nakangiti rito. Pumasok din kami dahil nagbayad sa unang naibigay ni Miguel. Sila ring naging magkapamilya at di napapapigil iyon ng mga nanay at lahat na napapatingin. Wala ding inabot kung paano at di dito ngunit nakakabuti at may magulang doon kaya magkasama at di makakaya na magpasalamat dito. Bago natin tapusin ang kwentong ito sa araw na ito, pahintulutan ninyo akong maupo kasama ninyo ng ilang minuto pa. Hindi para magdagdag ng bagong eksena at hindi rin para husgahan kung sino ang tama at mali. Dahil kapag ang buhay ay dumaan sa isang malaking pagsubok, ang pinakanatatandaan natin ay hindi kung sino ang nanalo o natalo, kundi kung ano ang naiiwan sa puso ng bawat tao pagkatapos ng lahat. At marahil ang pinakamaganda sa kwentong ito ay hindi ang bahay na nabili nila sa huli at hindi rin ang kasal matapos ang 1 taong paghihintay, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob ng bawat karakter na baguhin ang kanilang sarili bago humingi ng pagbabago sa iba. Sa buhay, madalas nating marinig na ang pag-aasawa ay tungkol lang sa 2 tao. Ngunit kapag pumasok na sa kasal, doon nating maiintindihan na ito ay ang pagsasama rin ng 2 magkaibang pamumuhay, 2 magkaibang pagpapalaki, at magkaibang pananaw na naitanim sa loob ng ilang dekada mula sa 2 magkaibang tahanan. Kaya naman, ang di pagkakaunawaan ay hindi nakakatakot. Ang pinakanakakatakot ay kapag lahat ay nag-iisip na sila ang tama, habang ang kabilang panig ay may obligasyong magparaya ng walang kondisyon. May isang napakasimpleng kasabihan na palagi kong pinaniniwalaan, ang pamilya ay hindi isang lugar para manalo at makipagkumpetensya, kundi isang lugar para panatilihin ang pagmamahal. Madaling pakinggan ngunit para magawa ito, kailangan itong matutunan ng isang tao sa buong buhay niya. Maraming magulang ang nagmamahal sa kanilang anak ng buong puso. Walang pwedeng magkailanyan, pero mayroong napakanipis na linya sa pagitan ng pagmamahal at pagkontrol.
Habang bata pa ang anak, ang hawakan ang kamay niya para gabayan sa paglalakad ay tama. Ngunit kapag dumating ang araw na pilit pa ring gustong hawakan ng magulang ang anak, hindi kailanman magiging sapat ang lakas ng anak na iyon para maglakad sa sarili niyang landas. Sa kabilang banda, bilang anak, hindi ibig sabihin na susunod ka na lang sa lahat ng sitwasyon. Ang pagiging mabuting anak sa kulturang Pilipino, mula pa noon hanggang ngayon, ay hindi kailanman nangangahulugan ng bulag na pagsunod o utang na loob na wala sa katwiran. Ang utang na loob at paggalang sa magulang ay ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanila at ang mabuhay ng marangal para mapanatag ang kanilang loob. Pero ang paggalang din ay ang kakayahang sabihin ang tama kapag ang mga mahal mo sa buhay ay naliligaw ng landas. Ang anak na may lakas ng loob na malumanay na ituwid ang magulang minsan ay mas mabuti pa kaysa sa anak na nananahimik na lamang habang lumalala ang sitwasyon. At para naman sa mga nagbabalak pumasok sa kasal, pakitandaan ng isang napakahalagang bagay. Ang pag-ibig ay maaaring magsimula sa emosyon, ngunit ang kasal ay dapat pinapanatili ng responsibilidad. Maaaring magmahal ang isang tao dahil sa ngiti, sa tingin, o sa kaunting pag-aalaga. Ngunit para magkasama kayo ng 10, 20 taon o habang buhay, mas higit pa roon ang kailangan. Kailangan ng respeto, ng tiwala, ng pagiging patas, at higit sa lahat, ang paninindigan para protektahan ang tama. Kahit na minsan, ay mahirap itong sabihin sa taong mahal mo. Paborito ko rin ang imahe ng ama sa kwentong ito ngayon. Hindi siya nanigaw, hindi nanumbat, at hindi pumanig sa anak niya dahil lang sa kadugo niya ito. Pinili niyang panigan ang tama dahil naiintindihan niya na kung kukonsintihin niya ang kanyang anak ng walang limitasyon ngayon, marahil magkakaroon sila ng kapayapaan pansamantala, ngunit masisira niya ang buong buhay ng anak niya sa hinaharap. Iyan ang pinakamalalim na pagmamahal ng isang ama. At sa huli, nagbago rin ang ina. Hindi dahil napilitan siya, hindi dahil natalo siya sa argumento, kundi dahil sa wakas, naintindihan niya na ang pagtali sa anak sa pamamagitan ng pag-aari ay kailanman hindi magiging kasing tibay ng pagtali gamit ang pagtitiwala. Marahil iyon ang pinakamagandang bahagi ng buong kwento. Dahil sa mundong ito, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa isang taong marunong kumilala sa sariling pagkakamali. Huwag sana nating isipin na ang paghingi ng tawad ay nakakabawas ng halaga natin bilang tao. Kabaligtaran ito, ang taong marunong magpakumbaba sa tamang panahon ay ang taong tunay na nag-iisip ng tama. Habang ang babae sa kwento, ang pinakahinahangaan ko sa kanya ay hindi ang kanyang pagiging matigas, kundi ang kanyang pagiging kalmado at gising sa katotohanan. Hindi siya nanigaw para mang-insulto, hindi gumamit ng masasakit na salita para gumanti, at hindi niya ginawang poot ang hindi pagkakaunawaan. Tahimik lamang niyang pinrotektahan ang kanyang mga limitasyon. May mga pagkakataon na kapag humindi ka, hindi iyon dahil makasarili ka, kundi dahil gusto mo lang protektahan kung ano ang patas para sa lahat. Ang taong marunong rumespeto sa kanyang sarili ay ang tanging taong rerespetuhin ng iba. May nagtanong minsan, sa pag-aasawa, sino ba ang dapat magparaya ng mas madalas? Para sa akin, marahil ang tanong na iyon ay hindi ganap na tama. Dahil kung isang tao lang ang parating nagpaparaya, hindi na iyon tinatawag na kaligayahan. Kung pareho silang marunong umatras ng isang hakbang sa tamang pagkakataon at sabay na sumusulong kung kinakailangan, doon lamang tatagal ang isang pamilya. Sa huli, ang bahay ay bahay lamang. Ang pera ay kasangkapan lang para mas maging maginhawa ang buhay. Ang mahalaga pagkalipas ng maraming taon ay hindi kung ilang pangalan nakasulat sa isang titulo, kundi sa tuwing bubuksan ba natin ang pinto ng bahay natin, makukuha pa rin ba nating ngumiti sa isa't isa? Ang bahay na walang pagmamahal, kahit gaano kalaki, ay masisilungan lang sa tag-init at tag-ulan. Pero ang maliit na bahay kung punong-puno ng respeto at katapatan, iyon ang tunay na matatawag na tahanan. Kung hanggang ngayon ay kapiling mo pa ang iyong mga magulang, sana'y bigyan mo sila ng isang tawag upang mangamusta, ng isang masayang salo-salo sa hapagkainan, at ng isa pang paghawak sa kamay ngayong matanda na sila. Kung ngayon ay mayroon kang katuwang sa buhay, sana'y magpasalamat ka na sa milyon-milyong tao sa mundo, may isang piniling sumama sa iyo. At kung ngayon, sa pamilya ninyo ay may mga hindi pagkakaunawaan na hindi masabi-sabi, huwag hayaang pangunahan kayo ng inyong pagmamataas at pananahimik ng matagal. Dahil may mga patawad na kapag sinabi ngayon, kaya nitong iligtas ang isang relasyon. Pero may mga patawad ding dumarating ng huli na tanging sa harap na lang ng lapida o litrato maipapaabot.
Hindi naman kailangan ng buhay na maging perpekto tayo. Ang tangi nating hiling, bawat araw na lumilipas sana'y mas maging mabuti tayo kaysa kahapon, na mas isipin din natin ang iba, na mas tuparin natin ang ating mga pangako, at mas magmahal tayo sa tamang paraan. Sapat na iyon para maging isang mapayapang lugar na mauuwian ang bawat pamilya. Upang bawat pagkain sa hapag ay maging kaligayahan, at bawat pagkikita ay maging magandang alaala. Maraming salamat sa tahimik na pagsama sa kwentong ito, hanggang sa mga huling linya. Hangad ko na bawat tahanan ay palaging maliwanag, bawat magulang ay maligaya sa kanilang pagtanda, bawat anak ay mapanatili ang kanilang utang na loob ng may sinseridad, at bawat pagsasama ay mabuo hindi lang sa pag-ibig kundi sa kabutihan, pagpapatawad at pagtitiwala sa isa't isa. Dahil sa huli, ang pinakamalaking yaman na maiiwan ng isang tao sa susunod na henerasyon ay hindi ang malaking bahay o ang maraming pera sa bangko, kundi ang paraan ng isang marangal at maayos na pamumuhay, ang pagiging mabuting tao, at ang kakayahang magmahal. Iyon ang tunay na yaman na kailanman ay hindi kukupas kahit na lumipas pa ang panahon.